Kasi Bakit kaya lalong sumarap? sobrang init ng Japan. Kasi puntok sa aming baso. Oo, salamat nga pala. May baso na rin po. What is up guys? Kami nagbabalik sa aming panibagong episode na naman. Partner, kumusta? Okay lang, partner. lang. Ikaw okay ka lang ba? Ang init Okay sa lang. Japan ngayon, Init. guys. Sobrang init. Alam Pero, niyo lang. Kami nagbabalik sa aming panibagong episode at sobrang excited. Super excited kami for today's guest kasi very unique ulit. Oo, sobrang unique ulit tong guest natin. Yung Yes. nakaraan is yung guest natin is parang leader siya ng gang. Ito naman, leader din ng Leader din ng kabutihan. kabutihan. But before that, introduce ko yung sarili ko. Ako pala si Jason Clyde, ang inyong host dito sa Podtalks Japan. At ako naman si Cedric Posadas at isa sa mga host sa Podtalks Japan. At paulit-ulit kong sinasabi, welcome lahat dito, OFW, businessman, vlogger, Yes. lahat. Basta ano man mga interesado kayong kwento, walang problema, mag-DM lang kayo sa, or kung may mga request kayong guest, pwede nyo i-comment dyan sa comment section at wag na wag nyo kalimutan mag-follow sa mga social media Yes. platform namin. At siya nga pala Siyempre. boy, promote ko lang ulit, meron akong clothing line, merch, business sa Japan, Gaijin Hustle Clothing. Sa lahat ng mga gustong umorder dyan, order na kayo. Suot-suot yan ng mga ano nyo, yung mga iniidolo yung mga vlogger din dito sa Japan. At boy, meron din papasalamatan boy. Siyempre, gusto lang namin pasalamatan ang siyempre, kung napapansin nyo, meron tayong mga items, mga para ba tawagin? Hindi pa siya binibenta, hindi siya binibenta ng items, limited only for Podtalks. Sa ngayon, Ngayon. which is etong aming baso, napakaganda. Mug at Inom ka naman. Try mo nga inom ba? Feel ko may lasa din to eh. Sarap ng tubig. Nasa ano? Dati normal lang tubig, ngayon parang ang sarap, Ang mas sarap lalong sumarap. Oo. Boy, Siyempre gusto natin pasalamatan. Sino ba? pasalamatan natin si Ma'am Ishimuri Saira. Meron silang Facebook page, Personalized Print Japan. Yes. Sa lahat ng mga gustong magpa-personalize like souvenir, meron mga sa mga birthdays. Ayan, pwede kayo magpa-personalize dyan. At dito sa mga shirt, meron din silang shirt, no? Ito, bigay din nila to. Maraming salamat. Kung pwede nyo magpa-custom ng mga t-shirt na ganun, may mga business kayo gusto nyo may Yes. uniform kayo t-shirt, mag-chat lang kayo doon. At maraming salamat sa Maraming bag. salamat. Maraming Sila salamat ang, talaga. Kauna-unahang sponsor. Kaya, ikaw na ang sponsor ng Ah. Podtalks. At salamat at napansin nyo kami. Yes. Sobrang At sa tiwala. Oo. Kasi along with the gifts, meron silang message para sa amin na sobrang Oo. taas. Ako. Sobra ako din. So, exclusive lang yan sa amin, no? Sa ngayon. Sa ngayon. Malay mo in the future, meron tayong mga merch. Oo, meron tayo. Malay mo, di ba? Podtalks. Podtalks. Di natin papatagalin pa boy. Sino ba yung guest natin ngayon? Ang guest natin ngayon, syempre, medyo unique, no? Oo. Kasi isa siyang ex-PBB Housemate. housemate. Sa At ngayon ay isang US Navy na siya. US Navy US na Navy. based dito sa Sa Yokosuka, Japan. Yes. At ito nga, sobrang excited na namin. Hindi Yes. na namin papatagalin pa. Let's go. Please welcome Welcome. Hermes Bautista. Ganda. Ba't ang tingin ko doon na flirting? Ang tingin ko doon sa ginagawa mo, flirting. Paano? Explain mo. Ay, dikit ka ng dikit sa kung kani-kanino. Tapos, Eh, kanino ako didikit? Doon sa pader? Hermes, colega. Okay. You, you have to kiss me. Where? Palakpakan. Ay, hello po. Thank you. Basta. Pwede po kanta po muna. Wala akong talent. Eh. Kamusta, sir? Kamusta, sir? Kamusta kuya? Okay lang. Thank you sa pag-invite sa akin dito para makapag-share ng konting kwento tungkol sa buhay ko. Oo. Um, Kami din sobrang excited namin na mag-guest ka kasi maraming kaming hindi naman natin alam sa Pilipinas maraming naghahanap sa isang Hermes Bautista kung saan na ba siya. Ano nangyari na? Anong Anong balita? nangyari na, di ba? Anong ganap? Naligaw na. At ano nga pala yung pinagkakabalan mo ngayon, sir? Ngayon, US Navy ako. US Navy. Patapos na din yung contract ko. Naka 3 years ako dito sa Japan kasi ito yung first and last na duty station ko. So, Bali, pagkatapos ng basic training, mabibigyan ka ng assignment kung saan ka madedeploy.
nagkataon na pangarap ko talaga Japan. Kaya sobrang swerte ko. Isa ba yung sa rason kung bakit nagpa-Japan? Kasi isa sa pangarap mo is Or Japan. timing lang din siya na Timing lang talaga kasi yung madalas yung unang duty station, hindi ka pwedeng mamili. Siyempre bago ka lang. Oo. Tapos karamihan talaga barko kapag una pag-una. para ma-experience mo totoong buhay ng Navy. Kaya medyo sinwerte ng konti. Maganda din siya, no? Pero ano tong, kung sinabi mo kaninang first and last, so, after ng Japan, magre-retiro ka na, sir? Ganun? Oo, bali, yung regular na Navy contract, 4 years siya. 4 years. Ako, hindi na ako pipirma ulit ng kontrata. 2 years lang. Bali, Ilang 4 years? years. Ah, 4 years. matapos ko 4 years na. na Oo. 3 years siya sa Japan. Oo. 3 years yung orders ko dito, tapos merong yung basic training, halos isang taon yun. Ganun. Pabalik lang tayo before sa Navy life mo dito sa Japan. Balikan lang natin yung kasi ang nauna mong buhay is isa kang PBB housemate. Talagang na-shock ako Na-shock din ako, Oo, siyempre. nandito sa Japan. Oo nga. Pwede bang maikwento niyo sa amin paano ka napadpad? Ba't PBB? Anong nagtulak sa'yo na mag-PBB? Alam mo, sige. Bali ganito kasi yan. Pagkatapos ko ng college, mag-graduate sa nursing sa Manila, nagpunta na ako sa US para magtrabaho bilang nurse. Pagkatapos, nakapagtrabaho ko sa hospital. Tapos, araw-araw, nanonood ako ng pag nagre-ready ako papunta ng trabaho kasi after lunch yung shift ko. Napapanood ko yung Wawawin. Panon. Wawawin. Oo, di ba, TFC? Tapos palaging yung may commercial in between, sabi, ikaw na lang ang hinihintay sa bahay ni Kuya, ganun, mag-start na yung PBB double up. Ganun. Hindi pa ni-reveal yung yung double up na title noon. So PBB pa lang yung Oo, sinabi. sabi, ito na yung huling pagkakataon mo para mag-audition sa San Francisco, ganun, sa ganitong dates. Sa Sa Francisco. San Francisco ka Audition. nag-audition, Oo, sir? bali sa San Diego ako nagtatrabaho, doon ako based. Yung 2006 hanggang 2009. Pagkatapos noon, tuwing papasok na ako ng trabaho, nagkakataon talaga na lumalabas yung commercial na yun bago ko patayin yung TV. Sabi ko, parang kinakausap ako, sabi ko. Pero syempre, nag-i-illusion lang ako, sabi ko, ganun. So, parang binabaliwala ko lang. Pagkatapos noon, pag nasa trabaho ko, lalo na pag pagod ka, parang ba't ganito yung buhay ko? Alam mo yun, ganun. Tapos na homesick ka, di ba? Mga ilang taon ka nun, sir? That time? 24. ako. 24. Oo. That time. Anong year, sir? 2006. 2006. Mga Okay, 2007. okay. Ay, hindi, mga 2009. Kasi, nung, halos 3 weeks lang yun eh. Yung parang commercial nila para sa audition. Pagkatapos noon, napapaisip ako sa trabaho na, minsan, syempre, marami kasing Pilipino dun sa trabaho ko dati sa hospital. Na sabi ko, gusto ko umuwi ng Pilipinas, ganun-ganun, mga tita-tita. Tapos sabi na, ay naku, wag ka na kasi kami nga 20 years na dito, 30 years na, may napatayo ng mga bahay, ganun. Pero hindi namin nakikita kasi ganun. Tapos sabi ko, parang ayoko matrap sa ganitong buhay, sabi ko. Kaya lang paano naman, sabi ko. Tapos basta isang araw na lang, sabi ko, may trabaho nga ako nung araw ng audition. Pero sabi ko, sige bahala na, pupunta ako. Nag-off ka nung araw na yan. Alam mo, hindi ako nag-call in ako. Nag-call in sick ako. Tapos, bumili ako ng plane ticket. Talagang nag-risk ako. Bumili ako ng plane ticket galing San Diego, papunta ng San Francisco. Guling, Tapos, pagdating sa airport ng San Francisco, nag-taxi pa ako papunta dun sa location kasi wala naman ako sasakyan doon. Tapos pa nga nun, MapQuest yung di ba? Wala pang Google Maps dati masyado. Hindi. Oo. Kaya ako lang mag-isa. Ako lang talaga mag-isa. Tapos pagdating ko doon sa audition, madaling araw yun ako dumating. Nag-taxi ako, napakamahal nga nun eh. Pagkatapos, pagdating ko sa pila, syempre nakikita ko na sa TV yung mga audition sa PBB, mga pila. Sabi ko hindi naman siguro madami kasi Amerika naman to. Oo nga, sir. Kasi sa Pinas sobrang dami eh. Di ba? Dami. Pagdating ko doon, napakahaba ng pila. Para siyang Ilang tao, sir?
Madami. Sobrang dami talaga. Oo, 100 lampas na. Ano. Oo, siguro mga 2,000. Napakalayo pa nung entrance kasi ginawa yung audition sa theme park. Oh. Tapos, napakalayo pa ng gate. May mga tao na ng madaling araw na nakapila. Sabi ko, naku, ano ba itong pinasok ko? Tapos yung flight ko pabalik ng San Diego, Same day. pauwi, hating gabi. Ay. Sabi ko, anong gagawin ko dito maghapon? Gusto ko nang matras kasi wala naman talaga akong talent. Ganun. Tapos, Ano yung dala mo, sir? Lakas ng loob lang. wala akong dala talaga. Ano lang, yung sarili ko lang. Wala lang, basta try lang. Oo, Ganun. ang nakakatawa pa, makikita mo yung mga nakapila, isang buong pamilya, magbabarkada, tas may mga gitara, may Tas mga mag-isa ka violin. Oo, tas sila, Grabe, may no? mga nagbe-breakdance dyan, mga ganun. May mga kumakanta. Tas ako, nakapila lang ako doon, tas nakayuko akong ganun. Wala akong kasama. Anong ginawa ko dito? Tas, tas nakaupo talaga ako sa daan. Tapos nung mga 9 a.m. na yata, ang tagal, binuksan na yung gates, ganun, tas takbuhan sila. Tas ako naglalakad lang. Tas sabi ko, gusto ko nang matras, kaya lang wala naman akong pupuntahan. Ganun. Tapos, tas binigyan na kami ng mga instructions, Number, no? yung audition number, sticker, ganun. Basta, tapos nung, edi umaandar na yung pila, may malaking tent sa gitna. Tapos sabi nung yung organizers, sabi nila, sige, basta pumili lang kayo, may stage sa loob ng tent, may mic sa gitna, gawin nyo kung anong gusto nyo gawin, magmakaawa kayo, kumanta kayo, umiyak kayo, bahala kayo, gusto nyo magdrama. Pero pag sinabihan kayo ng next, kailangan nyo nang umalis at mag-move on na sa buhay kasi marami pang pagkakataon. Ganun. Shit. Walang time, walang ano. Basta pag ikaw na, gawin mo yung Oo, basta pag sinabihan ka na next, sorry ka na lang, di ba? Hindi para sa'yo. ano po yung ginawa niya. Eh di nung ako na, sabi ko, ako na yung next eh. Tapos hindi ko alam yung gagawin ko. Sabi ko, wala man akong talent. Tapos wala talaga, blanco talaga. Sabi ko, mapapahiya talaga ako nito. Eh di ako na. Mabilis lang yung nauna sa akin eh. Naalala ko pa nga kumanta ng yung I don't wanna miss a thing yung kasi naririnig ko na eh yung tent, naririnig ko na yung Sarado ba natin? sarado talaga. Sarado Hindi mo na. nakikita yung nangyayari sa loob. Naririnig mo lang. Pero pag ikaw na yung next, medyo may idea ka na kasi katabi mo na eh. Malapit ka sa tent eh. Sabi ko, putya, patay. Sabi ko. Tapos, pagkatapos noon, nung ako na, edi pumasok na ako. Tapos nakita ko may mic. Tapos may mga nakaupo na yung parang setup ng parang Pilipinas Got Talent, di ba? May mga 4 na nagja-judge sa'yo. Ang kilala ko lang si Direk Loren. Which is yung sinasabi nilang si Big Brother daw. Sabi nila. Oh. Pero, yung mga iba pala, ang mga executives ng ABS pala, di nakatayo ko doon. Tapos sila nagkukwentuhan sila. Tapos hindi ko alam kung pwedeng i-reveal yung ganito kasi may pinirmahan kami dati. Pero okay lang. Lang, general, naman. Galing Pagkatapos, nandun ako, nakatayo akong gano'n. Tapos, hindi ako nagsasalita. Kasi hinihintay ko sila. Tapos sabi, anong hinihintay mo? Ganun. Sabi ko, mag-umpisa na daw ako. Sabi ko, hi, I'm Hermes Bautista from San Diego, California. Yun lang sinabi ko. Tapos sabi, okay. Sabi, ba't ka sumali dito? Sabi, gusto ko lang po umuwi ng Pilipinas. Sabi ko. Tapos sabi sa akin, next. Tapos wala pang 10 seconds talaga. Tapos sabi ko, alam mo yung parang nagdilim talaga. Sabi ko, yun yung pala reason yun. po na sinabi nyo. Yun lang. Sinabi ko yung pangalan ko. Tapos, Pinaghandaan nyo yun? Or talagang basta from lumabas ano lang? lang. Impromptu siya. Oo, tapos gusto ko lang po umuwi ng Pilipinas. Tapos sabi, next. Ganon. Tapos nung pag-exit ko, tinanggal ko na yung sticker ko, number ko. Tapos pinunit ko na. Tapos sabi na nagbabantay dun sa exit. Ba't mo tinanggal yung yung sticker number? Sinabihan po kasi ako ng next, sabi ko. Hindi, babalik ka pa mamaya. Tapos gumawa ng bago, nilagay. Sabi ko, totoo po? Mamaya 2 o'clock. Tapos hindi ako makapaniwala. Wala na akong ginawa. Sabi ko, Bakit? Ganun? hindi ko, tapos, medyo parang, So, parang level 1 ganun. Kala audition, yun lang yun. Oo, tapos sabi ko. Tapos paglabas ko, ang dami pa ng pila. Tapos yung mga nauna na mga wala ng number, naghihintay pa rin. Yung parang So hindi pa yun nag-aabang-abang. Ganun. Tapos sabi ko, siguro mamaya konti na lang. Ganun. Tapos tuntua ako, pero syempre, hindi pa naman talaga. Tapos pag kumain muna ako, naglakad-lakad. Tapos pagbalik ko ng mga 2 p.m., ganun pa rin yung pila. Parang parang mga natanggal, siguro mga 200 lang. Sabi ko, wala naman nagbago. Sabi ko, ganun pa rin. Oo, pero ganun pa rin daw. Pagpasok mo sa round 2,
Talent ulit. Gawin mo kung anong gusto mo. Mm. Ganun pa rin. Pag sinabihan ka na next, wala na. Pagkatapos, sabi sa akin nung ako na, ay sabi ni si Miss Cory Vidanes yata. Sabi niya, can you sing? Sabi niya. Sabi ko, no. Can you dance? No. Can you act? Sabi, no. Sabi, anong ginagawa mo dito? Tapos sabi ko ulit, gusto ko lang bumili ng Pilipinas. Yun ulit. Tapos, next na naman ako. Pero hindi ko na tinanggal yung namamagasa na ako. lang. Siyempre, feeling ko. Pagkatapos nun, sabi nung nagbabantay sa exit, mamaya ulit sa round 3. Tapos di ako makapaniwala talaga. Basta gano'n, oo. So parang may mga level siya. Oo, Ano, hanggang level 5 Siguro yata. yung nagustuhan nila sa iyo, sir, yung pagiging totoo mo, no? Hindi, kasi may mga naririnig din ako na yung may mga, tulungan niyo po ako kasi tourist visa lang ako, TNT ako, ganun. Madaming ganun, oo. Pero Kaya, siguro yung sa kanya kasi, parang no. hindi ko nga alam, ewan ko Yung sa'yo, sir, ibig sabihin pasado yun? Kasi na-next ka. Oh, Pasado hindi yun. ko alam kasi sabi nila babalik daw ako kaya hindi ko naman syempre tignan ko na lang kung ano. Pagkatapos meron ng yung round 3, medyo close up na yung interview, parang may medyo upuan. padalim ng palalim na Oo, yun. may ano? upuan na sa harapan ko, cameraman nandito na yung may PBB logo na sa likod. Alam mo yun, may backdrop na. Tanong una, wala pa. Wala pa, yung parang blank na ano lang na. Sabi ko, kwento ng konti tungkol sa buhay, anong pinagkakabalan mo, ganun. So yun, tapos sabi, stage 4, balik na naman. Tapos pakunti na ng pakunti. So yung stage 1, 2, 3, 4, isang araw lang yan, sir? Oo, isang araw lang. Ang bilis ng ano nila, no? Ang bilis ng process Hanggang nila. sa final selection, isang araw yun or... Oo. Hanggang stage 5, 7 na lang kami natira. Pero yung mga parang local media na nakaabang na US. sa aming, sa US, nakaabang na, siyempre, sino yung possible na makuha, hindi naman talaga alam, di ba? So, ayun, 7 na lang kami natira. Tapos, may mga pinapagawa na impromptu na acting, ganun, magbibigay sila ng scenario, mabilis lang. Okay naman kasi lahat naman kami parang palpak-palpak. Pagkatapos, bali 2 lalaki yata kami doon, tapos puro babae, o 3 lalaki kami, puro babae. Yung isang lalaki doon, yung si Tom Rodriguez, yung asawa dati ni Carla Abellana. Oo, si Tom Rodriguez. Oo. Eh di yun. Tapos, nung na kami, yung parang final na test daw. Last na. Oo, sabi sa amin, tumayo kayo lahat dyan, ganun. Edi nakatayo kami. Tapos sabi, bibigyan namin kayo ng mic, isa lang, tapos meron lang kayong mga 3 seconds para sumagot. Isa lang yung tanong para sa inyo lahat. Pag sagot mo, ipapasa mo na sa susunod yung mic, bahala ka na, ganun. Parang yun daw yung deciding factor nila, ganun. Tapos, basta, edi, siguro nasa pangatlo yata ako, pang-4. Wala pa rin talaga ako na isasagot kasi hindi mo naman alam kung ano yung tanong, di ba? Tapos, basta yun, nagano na, sabi, bakit ikaw ang kailangan mapili? Tapos nagsimula nang sumagot yung iba, ganun. Hindi ko na, sa sobrang nervous ko, hindi ko na maalala yung mga sinagot ng mga kasama. Hindi na malala, sir. Oo. Pero nung pagbigay sa akin ng mic, kinuha ko ng ganun. Kasi ako lang po yung deserving, sabi ko. Tapos pinasa ko ng ganun. Sabi ko, ang kapal mukha ko, sabi ko. Talagang in-overconfident Oo, hindi, lang, no? ganun lang. Kasi ako lang po yung deserving, sabi ko. Tapos ginanong ko na. Tapos, wala na kasi, parang bahala na, di ba? Total, nandito na rin lang. Hindi kapal ako ng mukha ko. Tapos tumawa sila nung sinabi ko yun. Tapos edi sumunod din yung iba. Si Tom, nakalimutan ko yung sinagot ni Tom eh. Basta yun. Tapos sabi, gabi na yun eh. Natapos kami halos hating gabi na. So, ibig sabihin, yung flight ko, na-miss ko na. Kasi kung magbabiyahe pa ako papunta ng airport, wala na, di ba? Sabi ko, okay lang. Pagkatapos noon, sabi sa amin, isa sa inyo yung mapipili, sabi. Mamaya, tatawagan namin. Kung makatanggap kayo ng tawag sa amin, kayo yung napili. Congratulations. Pero hindi ibig sabihin, official na yun. Kailangan nyo pang may mga test ulit. pagdadaanan pa, mga ganun. Tapos may nagtanong sa amin, sabi nung isa yata, parang, paano kung may flight ako pabalik dun sa state ko? Kasi yung iba, dumayo din talaga. Paano po pag nasa aeroplano kung hindi ko nasagot yung tawag nyo? Ganun. Sabi, madali lang yun. Kasi halimbawa, tumawag kami, hindi mo nasagot, nasa aeroplano ka o kung anong ginagawa mo. Ibig sabihin, hindi para sa'yo. Kaya nga, 7 kayo natira, mapupunta doon sa susunod, sabi. Di ba? Parang, walang exception. sabi ko, paano naman to? Sa bagay, sabi ko, uwi din naman ako.
Pero yung biyahe ko, yung flight ko, 2 oras. Oh. Sabi ko, hindi naman ako namamagasa na, hindi naman ako nag-feeling na ako yung mapipili. Alam mo yun. Pero, sabi ko, paano yun pag tumawag sila ng kalagitnaan ng flight ko, di ba wala naman signal sa aeroplano. Ganun. Kaya, ayun, sabi ko, ganun talaga siguro. Ano? May trabaho naman ako bukas, parang normal na lang. So parang inuwi nyo na lang, sir. Oh, pag lapag ng, edi nakakuha ako ng bagong flight. Pag Nag-book kayo ulit? Pag uwi ko, on kagad ng phone. Hindi ko na nga yata in airplane mode sa aeroplano para lang. Para in Ah, case. oo, di ba? Oo. Pagkatapos nun, wala talaga. Nire-refresh ko yun. Wala. Sabi ko, wala, hindi ako. Sa bagay, sabi ko, madami kasi mga babae, magaganda, yung mga lalaki, pogi, ganun. Tapos, ayun. E di, nakauwi na ako. Sa bahay Nanay ko na. kasama ko sa bahay nun sa apartment. Sabi, tapos kinukwento ko yung nangyari. Okay, sabi niya, sige, matulog ka na, may trabaho ka pa bukas. Talagang wala na, nag-give up na kayo, sir. Hindi, syempre, kahit pa paano, alam mo yun, Hoping pa rin. oo, May pero, okay pa rin. sabi ko, napakagandang experience pala. Sabi ko kasi, alam mo yung makakausap mo yung mga ibang tao. Oo, ganun. sobra. Kasi sa pila din, habang naghihintay kami, parang yung mga nauna sa akin, yung anak ko, singing champion sa ganito, yung kami yung breakdance champion sa ganitong state, mga ganun. Syempre proud sila, hindi naman sila nagyayabang, di ba? Sabi ko, tapos yung mga trabaho nila, ganun. Kaya, Medyo nakukumpara mo yung sarili mo. oo, tas ako, wala, parang normal na tao, di ba? Oo. Pagkatapos noon, edi natulog na ako, ganun. Pagkatapos, kinabukasan, nagre-ready na ako. Nandun pa rin yung commercial nung yung audition. yung Oo, PBB. Palagi pa rin pinakalabas pinare-remind Oo. sa'yo, sir. Sabi ko, edi natatawa na lang ako. Sabi ko, tapos na. Sabi ko ganun. Tapos, nung nakabihis na ako, biglang may tumawag. Oh. Number lang. Area code ng San Francisco yun. Oh. Sabi ko, siguro, sasabihin na, sorry, parang ganun. Hindi ka tanggap. Oo. Kasi kagabi yung natanggap, di ba? Sabi, sabi, hello, si Hermes Bautista. Sabi, opo, sabi ko. Kinalulungkot ko, sabi niya, yung parang intro niya. Okay lang po, sabi ko. Parang sabi ko, alam ko na eh. Sabi, in-expect ko na. Sabi niya, kinalulungkot ko, sabi niya, pwede ka bang umuwi ng Pilipinas mamaya yata? Sabi niya, basta parang same day lang. Oo. Sabi, ano po, sabi ko, kasi ikaw yung napili namin. Ganun. Sabi ko, totoo po, sabi ko, oo nga, sabi niya, tapos, Sheesh! tapos hindi ako makapaniwala talaga. Pwede po, tapos sabi ko, pwede po bang humingi ng mga ilang araw, mga 3 araw kasi ayusin ko pa yung mga dapat ayusin, may trabaho po ako. Ganun ba? Sige, okay lang. Ibibigay na lang namin sa iba. Hindi po, ngayon na. Sabi ko, hindi po. Sige. Opo. Talagang uwi. Sabi ko, hindi na ako talagang kailangan ko mag-decide ng oras na yun. Sabi ko, uwi ako. Risk na to, bahala Ito na yung reason ko para umuwi. Ah. Yun, sabi ko, sige po. Sige, send sa akin yung ganito, yung mga details mo. Tapos, makipag-coordinate ka sa mag-email sa'yo, ganun. May susundo sa'yo sa airport. Basta mga ganun. So lahat ng mga logistics sila na nag-process Oo. nun. Tapos yung Sasakay pagka-send ka ko ng passport, tsaka details ko, maya-maya nandyan na yung ticket ko, papilitin. Same day nung call. Oo, Yung pero goal, late night na yun. Yung flight. Mm. Ang bilis. Mga anong oras kayo tinawagan, sir? Mga umaga? Before lunch yun kasi nagre-ready na ako sa Ah. trabaho. Pero tumuloy pa ako sa trabaho, pero hindi na ako nakabihis. Nagpaalam ka lang. Sabi ko, maalis I na po quit. ako. Sabi, hindi pwede yung ganyan, dapat may 2 weeks notice. Oo. Sabi, di ba? Sabi ko, uwi na po ako ng Pilipinas, sabi ko. Tapos bakit? Sabi, anong nangyari? May problema? May emergency ba? Sabi ko, wala lang po. Sabi, walang yatong batang to. Sabi ko, Ano ito, sir? 24 ako noon. Tapos, So, hindi mo sinabi na parang ay, nakatapos show? may mga parang rules sila na sinandun sa sa email na bawal pagsabi kahit Kung kanino. sino Kasi, ang tanggap, gano'n. bawal, hindi pwedeng ipagkalat sa mga kamag-anak, mga gano'n. Kahit family. Oo, kahit kapatid mo, Tapos, yun nga, hindi ko pwedeng pagsabi. May mga ganitong bilang ng damit, ganitong kulay, bawal lang may brand na nakalitaw. So, sabi ko, meron akong kalahating araw para mamili ng mga kulang ko na requirements, mga 2 shorts, mga ganun. Ayun, pagkatapos noon, pumunta ako sa trabaho, nag-resign ako, nagpaalam naman ako na maayos. Siyempre, mabait naman yung kasi yung mga HR doon, Pilipino. Kaya okay naman. Pero ang sarap na sabihin, sir, no? Ay, gustong-gusto ko talaga i-broadcast kung Oo. alam mo lang.
Sobrang parang Sarap. sa Totoo lang. Di ba? Sa totoo lang, natanggap ako sa PBB. Totoo. Oo. Ano sinabi yung reason siya? Walang, basta uwi lang, ganun lang. Mm. Ang sarap yun, parang Ano? tanggap kasi ako sa PBB, uwi na ako, bye. Huwag kang maingay ha. Huwag kang maingay, ha? Ang nakakatawa pa, pag uwi ko, paglapag ko sa Manila, Mm. sa NAIA, bumabagyo. Yun yung time na may bagyo, Undoy yata yun. Ay, ganun. Oo, so baha talaga, di ba? Hindi kami nagkita nung susundo sa akin sa airport. Oo, pero Binaha. kasi yung mga sasakyan talaga hindi makausad. Mm. Sabi ko, paano to? Sabi ko. Hindi ko naman na napupuntahan ko, pero meron ako cellphone number na Contact hawak mo, ko. ano. Mm. Pagkatapos noon, basta ang ending, uwi na lang ako ng Pampanga. Sabi ko, baka na-scam lang ako. Pero libre yung ticket, sabi ko. Oo, okay na Okay rin, lang, okay sabi na ko. rin. Pero may dala kang extra money, sir. Oo, syempre. Kasi, iniwan ko na lahat eh. Mm. Yung nanay ko din, kinausap ko nun. Sabi ko, Pero ano sabi ng mami niyo, sir? sabi ko, mag-resign ka na sa trabaho. Uwi ka na pagkatapos ng 3 araw. Sinabi niyo po Ganun. ba kay mama? Ganun. Oo, Sinabi sinabi ko. niya. Para maintindihan Sinabi niya. Oo. Ano sabi niya, sir? Oh, Oo, shock. ganun. Tapos, syempre nagulat, pero hindi pa rin naniniwala. Ako naman eh. Ah, Pagkatapos, basta ang ending, pauwi na ako ng Pampanga, nasa NLEX na na-contact ko din yung yung Sundo. sa EBS. mm. Tapos sabi, asan ka? Ganun. Sabi ko, pauwi na po ako ng Pampanga. Hindi, bumalik ka dito. Sabi, bibigyan kita ng address, ganun. Tapos, pagbalik ng Manila, baha talaga. Tapos, kinausap ko lang yung taxi driver na nagmamakawa ako na Ihatid balik ka. ihatid ako dun kung saan yung location, ganun. Ano yun eh, hotel. Mm. Pagkatapos, nakita mo talaga yung tubig pumasok na doon sa taxi. Talagang, oo, pero ganun yung Sige lang, lumulusong pa rin. talaga. Ah. Sabi, bigyan ko na doon extra. Sabi ko, sige po. Pagkatapos noon, pagdating ko doon, edi, may mga, makikita mo, sila ang t-shirt ng EBS, mga ganun. Mm. Sabi ko, legit nga siguro, ganun. Hanggang ngayon, sir, kailan yung point na talagang legit na to? Parang naniwala. Kasi nung una medyo Hindi pa, nag-doubt ka pa, di ba? oo, hindi pa, Oo. edi, sabi, nabasa ka pala ng ulan, ganun. Pahinga ka muna, ito yung kwarto mo, ganun. Dala mo ba yung mga requirements na required na gamit, mga ganun. Sabi ko, opo. Sige, kunin muna namin yung maleta mo, kunin namin yung cellphone mo, wallet, pahinga ka muna dyan, ganun. Sabi ko, sige po. Pagkatapos nun, Ay, kinuha lahat. So, baka edi, hindi, medyo, pero okay lang. Ah. Medyo tiwala naman na. Kasi may nakadamit na kasi, no? ng ABS. ABS na kasi. Tapos, ilang oras na yung nakalipas, wala talagang walang bumabalik. Sabi ko, anong nangyayari? Sabi ko. Tapos, basta ganun, lumipas yung mga araw, umaga na, walang orasan dun sa Grabe. Oo. Sabi ko, siguro siguro may camera sa loob ng salamin, di ba? Siguro test to, ganun. So, kunwari, binabasa ko yung Bible. So, parang iniisip nyo na may camera, tinetesting Oo, ka na nun. okay, baka, eto na pala yun, yung nasa kabila lang yung, alam mo yun? Nag-start na pala. Pero, ang alam ko, kasi sa commercial nun, may mga start date na yung PBB kung kailan magsisimula. Kaya sabi ko, nagsimula na yung PBB, baka nandito pa ako. Kaya nag-alala ako, tapos wala ako cellphone, walang Pero may tumatawag naman sa telephone. Telephone doon sa... Kung buhay pa ako. Oo. Tapos may nagde-deliver na kakatok ng pagkain, bibigyan ka ng pagkain. Hindi Gano'n ka nagsasalita. boring doon, sir? Boring talaga kasi hindi mo alam nangyayari. Wala eh. Nanay ko, iniisip ko kung nakauwi ng Pilipinas. Alam mo yung gano'n? Tapos Undoy, bagyong Undoy. Oo, di ba? Tapos, ayun pa. Pagkatapos, nung mga pang-7 araw na, parang nga yun sa preso, yung ginuguhitan ko ng kuko ko yung... Ay, ganun? Oo, kasi wala naman ballpen, walang ginuguhitan ko kung ilang araw na ako. Makikita mo naman yung bintana sa labas. Pero, sabi ko, pang-7 araw ko na, ganun. Nakalock din ba yung pinto? Oo. Hindi ka talaga pwede lumabas? May bantay sa labas eh. May bantay. Oo. Kagi. Tapos, nung pang-7 araw, marami nang tumatawag. Sabi, may bisita ka mamaya. Magbihis ka. Sabi ko, wala naman po akong damit. Isa lang yung damit ko. Nilalaban ko. Ganun. Tapos, ayun, may mga contract signing na. Ganun. Tapos, kung ano yung na-expect nila. Sabi ko, legit na to. Legit na. So, meron po ba yung yung babasahin niyo yung parang mga rules sa bahay? Meron binibigay dun sa hotel? Meron. Yun nga, sa 1 week ko dun sa room. Binabasa Merong rule nila book. binrief. Merong rule book. Mm. So, binasa ko yun kasi
nainip ako. Mm. Maraming bawal, maraming ano. Pagkatapos noon, nung ano na, binblindfold ako, tapos hawak-hawak ko yung kamay ko, may nagtutulak sa akin, konti-konti, ginaguide ka. Tapos may naririnig ako, may mga nadadapa-dapa din sa harapan ko. Kasi binigyan ka ng headphones eh. May headphone. Oo, pero medyo may naririnig ako, tsaka may naaninag ako sa baba eh. Oh. Sabi ko, siguro hindi lang ako kasi may nadadapa-dapa eh. Sabi ko. Baka marami kayo Oo. dun sa hotel. Tapos, na-realize ko yun, sumakay kami sa parang van yata. Oh, van, Tapos, parang tuliro Ista ka van. talaga. Ah. Parang tuliro ka. Pagkatapos noon, naka-blindfold, maingay talaga. Pagkatapos maya-maya, nakatulog ako. Paggising ko, tinapik ako ng katabi ko, may yung nag-guide sa akin. Tapos sabi, maingay, kinakabog talaga ng mga tao yung yung van o bus, ewan ko kung ano yun. Sunod yun na pala yun. Yun pala yung time na papasok na kami sa loob ng bahay. Tapos dumadaan yun sa mismong labas ng bahay ni Kuya. May mga tao sa labas. Oo. Naririnig niyo po yun sa labas. Hindi, nagising ako dahil tinapik lang ako. Tapos yun nga. Tapos, pero hindi ko alam na gano'n yung nangyayari. Parang wala ka sa sarili mo kasi maghapon kang naka-blindfold, di ba? Pagkatapos, sabi sa akin, pwede mo nang tanggalin yung blindfold mo. Pagtanggal ng blindfold ko, may pinto. Tapos, Yun na yung... walang sinabi sa akin. Tapos, edi kumatok ako. Tapos, pagbukas ko ng pinto, may mga sumalubong sa akin. Tapos, sila na pala yun. Yun na pala yung loob ng bahay. Yung mga housemates. Housemates mo na yung sumalubong. Oo, Housemates ka agad? Yung palang pinto na yun, yun na pala yung papasok ng bahay. Tapos wala akong idea talaga. Tapos lahat ng gamit ko nandun na sa Nandun loob. na. So, Grabe. nauna sila. Tapos, ganito pala yung nangyari. Yung setup pala, dalawa yung bahay, kaya double up. So merong house A, merong house B. Hindi ka agad ni-reveal sa mga tao na merong pangalawang bahay. Oo. Ayun. Tapos, yung house B, puro galing ibang bansa sila. Nag-audition. Na-audition. Which is kasama po kayo doon. Tapos, pag doon ko nga sa loob ng bahay, pagpasok ko, nakita ko si Tom. So, ibig sabihin, sabi ko, kami dalawa yung nakuha, sabi ko. si Hindi Tom ko alam, hindi niya rin alam. Nagulat din siya. Pero hindi pwedeng pag-usapan yun syempre habang nasa loob. Kasi nasa rulebook yun eh. Gaano Pero kahirap nagtitigan mag-taste? kami kasi magkakilala kami. Mm. Tapos, sa mukha. Tapos, ayun na, tawa kami ng tawa. Kaya ang galing. So, before kayo pumasok ng PBB, sir, ano yung expectation niyo that time? Sabi ko, okay lang. Kahit ako yung pinakaunang matanggal kasi may dahilan naman ako, nakauwi na ako ng Pilipinas. Ganun. Alam mo yun? So, yung rason mo lang talaga, umuwi na Pilipinas. Para magkaroon lang ako ng dahilan para umuwi kasi wala, na-homesick lang. So, hindi na talaga in-expect na mag-stay ako all the way hanggang huli. Parang ganun. Hindi ka Wala na-expect namang ng mataas, sir. Oo. Hindi kasi ayokong ma-disappoint ako eh. So, parang binabaan Tsaka mo sabi lang. ko, wala naman akong talent. Mm. Totoo naman kasi, ayoko naman mag-feeling na kanta-kanta. Sa tingin nyo, sir, bakit kayo natanggap? Ba't kayo napasok? Ba't kayo yung napili? Hindi ko rin alam. Hindi nyo rin alam. Siguro, sariling thoughts lang. Wala kang parang, siguro sa attitude ko, parang gano'n. Siguro. Or sa tingin mo sila nagbabasa? Kasi tahimik lang ako nun eh. Siguro sa Wala. prank ka na na pagkasabi. Imagine mo, sasabihan mo, pito pa kayo, sasabihin mo, ako hindi serving eh. Ako yung deserve pass. Ang kapal na mukha yan. Sino ba naman pasado to? Okay, kuha ka na. So, hindi nyo siya inisip, sir, kasi marami nagsasabi na, scripted yung PBB, ganun. Ano po yung mas... Diba? Maraming ganun Is it rigged? sinasabi. O kaya, hindi totoo yung mga audition kasi Mm-mm. may mga manager mga yan, kilala tapos yung kilala ng kilala, pinapasok. Yun nga, backer sa backer daw eh. Di ba? Sa tingin niyo, sir? Hindi kasi napatunayan ko naman na totoo talaga eh. Kasi talaga dumaan ka doon sa pila, di ba? Oo. Pumila ka. Oo. Libo-libong tao tapos Isa Oo, lang. kaya Siya lang mag-isa, pumila talaga siya, ganun yung nangyari. Tapos yung pagpasok, sir, wala talaga yung sinasabi nilang scripted na wala talaga. As in, totoo Wala. talaga nangyayari. totoo yun. Pero ano lang, syempre, paminsan yung mga special effects na, halimbawa, yung mga, ikaw yung na maghugas ng mga plato ngayon, tapos maya-maya hindi mo kagad hinugasan, tapos pagkakaroon ng sound effects, boom, nagkaalitan si ganito. Yun. Pero sa totoo, Wala talaga. wala, okay kami lahat, wala naman conflict, wala nag-aaway. So ang nangyayari, naging marketing siya. No? Naging yung parang strategy Yung or... strategy nila. Maganda kasi may conflict, may sir, no? May mga issue or may mga alitan or may mga Di, although nasabi tampuhan. naman din yan dati sa mga, kahit sa mga podcast, may mga nasabi silang, mga air interview na,
nagulat nga ako paglabas ko, biglang nag-away daw pa kami ni ganito, ganyan. Oo, wala Mga naman. controversial na Oo, mga ano. totoo yun. Tapos, paglabas nga namin, meron debriefing, ganun. Tapos, sinasuggest nila wag panoorin yung mga episodes. Ganun. Ayoko naman din makita yung sarili ko kasi nakakahiya. Nahiya yung ka, sir, pinagagawa. pag nahiya ka. Pag pag- napapanood Oo, yung sarili niyo, nakakahiya, sir. oo. Napanood nyo ba yung mga episode nyo, sir? Parang nung paglabas nyo, Hindi ko na napanood. Matagal na Hindi mo na bago pinanood. ako pinanood. Yung mga pinsan ko, tawa ng tawa sa akin. hindi sinubukan na kahit konti panoorin. Na Nakakatawa. meron naman, kaya lang ayoko na rin. Na-awkward ka, sir, ganun. Oo. Anong nafe-feel nyo, sir? Na ngayon na parang, ay, galing ako dun. Parang, happy ba kayo? Proud ba kayo sa sarili nyo? Ano ba? Syempre kahit papaano, unique experience kasi. Sobra. Diba? Hindi lahat ng tao Oo, nakakaranas hindi lahat nun. May kahit papaano may kukwento ako na na-experience ko yung ganito, di ba? Lalo na kung hindi lahat Mm. makaka- Di lahat, no? boy. Hindi- Imagine mo, million nga nag-audition Oo. dyan. Sobrang dami. Siya lang na ano. Oo, tapos nakuha Ito na ka. pala, sir. Anong feeling na ma-nominate? Wala lang, parang may feeling na syempre kinakabahan ka, parang dito na pala ako matatapos. Alam mo 'yun? Kahit na hindi mo naman talaga kahit ginagawa mo yung best mo, Oo. pero hindi mo naman pwedeng i-expect na ikaw yung mananalo kasi hindi mo naman alam kung sino yung gusto ng mga tao, hindi mo alam kung paano ka napo-portray, 'di ba? May idea ba kayo, sir, kung paano kayo pinoportray sa labas? Wala talaga. talaga. Alam ko kasi based sa nakita ko dati din or sa mga YouTube din. Parang si Sir Miss, meron siyang mga love team, 'di ba? Ganon. Ako, wala akong alam diyan. pero, Hindi syempre pero normal lang siya nangyayari Oo, sa bahay, normal. sir. So in-edit lang talaga siya, no? hiwalay naman yung kwarto ng babae sa Oo. lalaki. Lahat talaga, wala kang idea kung anong oras na, araw o gabi. Wala talaga. Walang oras. Walang oras. Wala, araw at gabi lang. Hindi nyo alam kung anong oras kayo natutulog. Matutulog lang kayo pag sinabihan. Ganun. Hindi niyo rin kita yung labas, sir, no? Yung parang Hindi. may balcony kayo. Or, Hindi, wala naman. naman. Pero may idea kami na na sikat na nung medyo kalagitnaan na, sikat si Melay at si Jason. Kasi yung mga taong dumadaan sa labas, minsan nasa may pool area kami sa labas, tapos bigla kami papapasukan na housemates, pumasok kayo sa loob ng bahay. Ngayon na. Tapos parang maya-maya pagpasok namin, may marinig kami ng mga tao na sumisigaw, Melay, Jason! So may idea na, maririnig niyo pala. Oo, kahit papaano, may idea kami na, pero bawal namin pag-usapan eh, syempre. Tapos tumatawa-tawa na lang kami. Wow, So, galing na. tinginan na lang sa mata. Oo, ganun. Ganun na Kaya lang yun sabi ko, nangyayari. ang galing naman, sabi ko. Eh, ako wala naman ako narinig sa sarili ko. Ikaw, sir, merong expectation nun pa? Siguro paglabas ko sikat na. Ay, hindi. Kahit Wala, sir. wala talaga. Kasi, Talagang ano lang. Parang chill kasi, ka lang. hindi naman ako, ayoko mag-expect ng ganun. Kasi, Ganda din ng napapahiya ka lang. pag ang hindi ganda totoo, ng diba? ugali mo na ganun, sir, na less expectation ka. Kasi Kasi- maraming tao na mataas yung expectation kaya sila nasasaktan din eh. Tsaka yung iba kasi medyo lumalaki yung ulo, di ba? Kaya, mga ganun din. Dito na ako sa PBB. oo, di ba? Pangilan ka nun, sir, bago ka natanggal? Alam mo, tumagal ako nun kasi bali 109 days yata ako. Oh, 109. Oo. grabe. yung tagal po. yung champion ba ilan ba, sir? Ilang days? Isang linggo na lang yun eh. Magkano na? So kung tumagal ako, kasi, Ah. basta yung mga unang 2 buwan yata, hindi ako na-nominate. Ano, Pag sinasabihan na, kasi kailangan mo magbigay ng 2 dahilan kung bakit binibigyan ko po ng 2 points si ganito. Isang 2 points, isang 1 isang 1 point. point, diba? Ganun. Tapos mag-iisip ka ng dahilan, kailangan may dahilan ka. Mm. Wala naman talaga nag-aaway, wala naman Wala talaga. kasi hindi niya hinugasan yung plato, yung mga ganun, hindi niya niligpit yung niluto, mga ganun, ganun lang. Ganun na lang, no? Pagkatapos, ayun, ang nangyari nun kasi, ninominate ko yung sarili ko. Binigyan ko ng 3 points yung sarili ko. Bakit, sir? Nung week na yun. O kasi, parang binigyan ako ng task nun na, parang, binigyan ako ng power na magbigay ng 3 points kahit kaninong gusto ko na housemate. Pero dapat nasa harapan ng lahat. Oh. Sabi ko, napakahirap naman ito kasi, Goods alam mo kayo yun? lahat. Oo. Ayoko naman maging selfish na, sasagipin ko yung sarili ko, bahala ka sa buhay mo. Kasi, paano kung hindi siya natanggal? Alam mo yun, Oo. magkakaroon kayo ng conflict, di ba? May Pero init hindi- tuloy. Oo.
Tapos kahit paano ko timbangin, wala naman talaga akong, okay naman kasi mabait din naman lahat. Nagkakasundo kami. Tapos, hindi ako mapakali. Ang ginawa, hindi nga alam ni Big Brother nun. Tapos sabi ko, sige, ibigay mo na yung 3 points sa pantatak sa noo. Tapos tinatak ko na sa sarili ko, ganun. Kaya meron akong additional na 3 points nun kaagad. Dun sa week na yun. Kaya automatic nominated ako. Grabe. Oo. Pero para sa inyo, sir, okay lang naman ito, mga ganun. Oo, okay lang. Sa 109 days nyo, sir. Kung tumagal pa sana ako ng 1 week, 5 yung nanalo dun eh. Pero okay lang. Okay lang. Oh, suwagi, sir, no? Ah. Ang gobi, solid yun. Sa 109 days nyo, sir, ano yung parang pinaka na lesson nyo dun sa loob nung... Kasi talagang isolated kayo dun sa loob eh. Oo. Na- With limited na tao. Madami kang matututuhan talaga. Tungkol sa buhay, madidiscover mo yung sarili mo. Tsaka yung mga kwento ng, madami kasing downtime din. Kahit meron kaming mga daily tasks, tsaka weekly tasks. Maraming time na pwede magkwentuhan, umupo lang kayo, mga experiences, lalo na galing Open din sa up. ibang bansa yung mga iba. Kaya matututo ka talaga. Ito, sir, isang tanong na lang sa akin. Gaano nakaka-apekto yung task dun sa mental health mo? Sa bahay ni Kuya, sir. Kasi marami akong nakikita na pag yung task ginagawa nila, mas grabe nakaka-apektuhan yung mental health nila, nade-depression na, umiiyak. Anong... Totoo yun. Bakit? Siguro, depende din sa tao. Mm. Marami, kaya nga meron voluntary exit, di ba? Oo. Pwede yun. Pero sabi ko, ayoko naman gawin yun kasi nandito na ako eh. Di ba Oo. parang, Grab. oo, Chance. parang, ang dating, parang sinayang mo yung pagkakataon. Napakaraming tao na gusto nandyan sa Totoo, lugar mo, tapos biglang, ayaw ko lang, di ba? Gusto ko malaman kung hanggang saan ako aabot. Dumating na dun sa point na yun. Okay, welcome back. Welcome back, guys, sa... Hot Dogs Japan at ayun nga medyo nagkaroon ng aberya at ayun Nag-break na rin. nag-break na din. Pahangin konti, ganyan. So, ito balik tayo kay Sir. Yes. Gusto ko lang simulan sa tanong na... Merong tanong kanina, naputo lang, is... Parang nangyari ba ngayon? Kasi galing ka sa... As a housemate, medyo... Nasa ano ka eh, parang nasa online or nasa internet ka lagi or parang nasa TV ka. So parang laging lahat nasa, yung attention nasa iyo eh. Parang kitang-kita ka ng mga tao eh. Ngayon ba parang nag-lay low po ba kayo or ano nangyari? Oo, bali ilang years na din, medyo tahimik lang, mas gusto ko yung private, ganun, tsaka hindi naman talaga ako ma-social media na tao dati. Kaya yun. Kahit after ba nung paglabas nyo, diretso parang lay low ganun or Hindi Or may naman, mga projects na dumating. meron din naman, nasali sa mga iba't ibang shows, ganun. Teleserye, gano'n. Oo, meron din. Yung pinaka nagustuhan ko yung kay Jake Cuenca, yung Elias Paniki. 'Di ba? Nagkaroon sila si Coco Martin, Oh. Tiago Maciat, Oo. si AJ Falcon, Oo. yung kay Jake Cuenca, Elias Paniki. Yun, na ano ako ka doon din na swerte. kasama. Mhm. After yung paglabas nyo, sir, ano yung parang okay tapos na yung ano yung goal mo na? ano yung bagong goal mo that time? What's the vision after nun? Wala naman. Kasi pag may dumadating na trabaho, natutuwa ako kasi Okay. kahit papano, nafe-feel ko na relevant pa rin. Alam mo yun? Kahit Oo, napakadami ng nag-exist mga pa rin. bago, ganun. MMK, may mga binigay na pagkakataon. Hindi ako syempre yung main character. Oo. Pero, Supporting actor, gano'n. oo, alam mo yun, ma-offeran ka ng mga ganun. Tapos, alam mo, magkakaroon dapat kami ng ng parang Machete remake. Ako dapat yon. Oo nga, bagay nga. Kasi, Pero, mahaba pa yung buko nun. oo. Pero, basta tapos na lahat ng na tape na yung episode, lahat na, tapos na. Pero, ang nangyari, yung rights sa Regal, hindi na-acquire kaagad ng ABS. So, parang nagkaroon ng legal problem. Ang nangyari, nauna yung GMA7, kaya yung naging Sila nag-ano? si Aljur Abrenica Oo, yung yung naging Machete. Machete. Pero nauna kami nagtapos ng taping noon. Damn! Kaya hindi na air yun, pero nabayaran kami doon. Na-shoot na. Oo, Pero hindi tapos lang na lahat. na-air. Oo, May na nga, may parang preview na. Pero yun nga, dahil nauna sila doon sa rights,
Sabi ko, kahit walang bayad to, mapalabas lang, sayang kasi ito sana yung break mo. Oo, pinakaunang lead ko. Oh. After ng PBB. Oo, Lead actor tinawagan ka, pa ako boy. ni personal akong tinawagan ni Sir Deo Endrenal. Sabi niya, congratulations, ganun. Sana magtuloy-tuloy, ganun. Ayun nga, yun nangyari. Pero okay lang, kasama siguro. Kasama talaga, sa buhay. Mas parang after noon, pag ano nyo, mas gusto nyo pa bang ipursu pa yung showbiz? Or gusto nyo, medyo may feeling na kayo na parang, gusto ko nang, kasi may iba gusto na mag-private. Eh. Oo. Totoo. Syempre, darating ka dun sa point na yun. Mm. May mga araw na sunod-sunod, parang, Talagang lagari siya. oo, gusto mo, may mga times na, syempre, hindi pa ganong malaki yung pagbablog noon, Oo. di ba? Talagang ang mainstream ng lahat dati. Oo, yung mga fiesta, yung Oo. mga, minsan may mga business openings na ribbon cutting lang. Tapos nakakatuwa kasi yung mismo mga may-ari, iniimbita ka para lang sumali dun sa ribbon cutting. Mm. Tapos, alam mo yun, part ka nung ganon. Mm. Yung opening ng Robinson's Calapan Mindoro, yun, nandun kami. Mm. Nakasama ko dun si Sir Gabby Concepcion. Ooh. Oo, tas si Vice President B9, nandun din siya nun. Grabe. Oo, dumating Ano din mga siya year nun. to, sir? 20... Mga 11 siguro, 12, ganun. Din yan. So, merong mga panahon, sir, na ay ito pala, sir, yung tanong ko, yung kitaan sa showbiz, malaki talaga. Maganda yung kita. Oo. Maganda. Kapag meron, Kapag meron. maganda. project. Pero pag Oo. wala, ano yung tenga ka? Parang Oo, yun pa. Isang ano rin yun na parang pagsubok. titimbangin mo talaga. Kasi kung, syempre, pag may trabaho, kailangan mo mag-ipon, magtabi ng konti. Pero may mga gastos ka din talaga. Lalo na ako, kailangan kong kumuha ng mapagstayan sa Manila kasi taga Pampanga ako. Hindi Oo. naman pwedeng, minsan kasi yung on-call bigla, Mm. kaya bang pumunta dito sa gantong event ng 2 oras, ganun. So, dapat available ka lagi. Grabe, no? Di ba? Tapos if tenga ka, wala din talaga. Minsan may mga 3 linggo, 1 buwan, walang tumatawag. Ay. Tapos parang, alam mo yun, anong Palabas susunod? ka. Alam mo yun? Palabas ka lang ng palabas ng pera, ganun. No? Oo. Kaya, ayun. Tapos, nag-ano ako ng theater ako ng 1 year. Mm. Magandang experience din. Medyo may hasa ng konti sa acting. Sa ganun. acting. Ayun, pagkatapos noon, medyo na ako, nag-private na ng konti, alam mo yun. Yun na yung nagdesisyon na kayo na, Parang parang nagtuloy-tuloy na nanahimik na lang ako, yung ganun. pero kung susumahin, sir, kung pinursu mo yun, kaya pa talaga. Hindi ko rin masabi, syempre. Pero sana, 'di ba? Hindi natin Mm. alam kung anong nangyari, kung ano. Pero magandang experience Ganda talaga. experience. Ano pa? Sa ngayon, sir, kaya mo pong umakting. Hindi, ewan ko, matanda na. Kasi sir, pag pag mga sa TV show after PBB, parang automatic yung labas niya is ang bagsak is acting, di ba? Oo. Pumasok kayo hindi naman kayo into acting. Paano Oo. naging sa'yo? Naging mahirap ba 'yon or ano? Hindi naman kasi continuous naman yung mga workshops. Workshop, no? Oo, may So dance meron workshops. Kapag magi-guest ka sa ASAP, Mhm. sa Wawawin nakapag-guest kami. Kaya lang hindi kami Oo, nanalo. Si Yung nanalo, sila Melay nanalo. Pero nakakatuwa yung, alam mo yun, yung mga idolo mo, kilala ka kahit papaano. Oh, ikaw yun sa PBB, gano'n, yung mahabang buhok. Sa Ganun. ASAP, no? Nakapag-guest kayo dun, sir? Oh, pero ano lang, yung parang, Sayaw-sayaw, ganun, ganun. mga promo sa mga palabas. Gagawin ka, angas na, ano mo talaga. Syempre. Nahirapan kayo sir dun sa acting part. Kasi Syempre sa una, Sa una, lalo na mahihain talaga ako, introvert Mm. talaga ako. Hindi naman ako talaga parang social na tao na madaldal, maano. Kaya mas madami sa akin yung tahimik lang, mas nakikinig, gina-absorb yung mga sinasabi ng ibang tao, ganun. Solid din yung, yung experience na yan. meron ka bang part na parang nung while nasa nasa PBB or outside, kasi hindi naman siguro lahat perfect na positive yung mga Oo. marating, di ba? Na mga Tama. sinasabi ng mga tao. Merong mga negative din. Oo, madami. Downside. Oo, Paano nyo Na-overcome. na-overcome? Meron. Na-overcome nyo ba? siguro marirealize mo rin na syempre hindi mo naman mapi-please lahat ng tao. Mm. Kahit gaano ka, alam mo yun, kahit gaano ka mag-try, hindi talaga kasi makikita nila yung flow mo, di ba? Oo.
Siguro tinitignan ko na lang siya na parang i-take ko na lang yun as positive sa sarili ko. Baka may bahid ng katotohanan yung sinasabi nila. Gamitin ko yun para i-improve ko ano man yung pagkukulang ko. Ganun. Galing. Ganun ko na lang tinitignan. Ayun. So, parang Kung- talagang dumating, in-expect nyo po ba yun na, ano, na Medyo. meron? Oo, Pag kasi alam pumasok ko ako naman sa yun. PBB, pumasok ako sa ganitong industry, Meron to. meron tong ganun. Oo. Kasi Expect parang may konting briefing naman sa gano'n na wag kayong Yun mag-expect. maganda. Yun yung Kaya nga sinabi nila na suggested na suggestion namin sa inyo, huwag niyong panoorin yung sarili niyo kasi madaming comments na nagbabash sa inyo, mga ganun. Hindi lahat maganda. hindi lahat. Baka positive ma-depress yung kayo, sasabihin. yung mga Oo. ganun. Sa akin, okay lang naman kasi, di ba? Ito sir, yung after PBB, after ng lahat ng mga pinagdaanan mo sa Pilipinas, showbiz, ano yung nag-decide sa inyo na bumalik ng Amerika? Alam mo, ito ba yung tungkol sa pagmimilitary ko? Siguro yung- dyan na nagsisimula sir. Bali, ganito kasi, syempre yung pandemic, di ba? Ang daming bawal, madaming hindi pwedeng lumabas, ganun. Regular naman kasi ako na pupunta ng US kasi kailangan kong magano. Renew. Oo. Ganun. So parang normal na pagpunta ko lang yun ng US after pandemic, 2022. Parang bakasyon. Oo. Tapos, pinuntahan ko yung kapatid ko, doon ako pumunta, doon ako nagstay sa kanya. Tapos, ayun nga, ano lang, parang napadaan lang kami dun sa sa recruiting, Navy recruiting office. Ganun. Parang, nagtanong lang, tapos tawa ng tawa yung kapatid ko, ganun. Sabi niya, lagot ka, matatrap ka na dyan, di ka napapakawalan. Tapos yun na yung nangyari, parang, meron ka bang, sabi ng recruiter, puti yung recruiter ko. Tinanong kung meron akong 15 minutes, try ko daw yung ganito, may mga ID daw ba ako, ganun. Tapos sabi ko, syempre kahit papaano, hindi ko naman biniblame na parang, natrap ako o ganun, di ba? Pero, kahit papaano, nag-iisip din ako na, anong mangyari sa akin sa Pilipinas pag uwi ko kasi, una, pandemic, di ba? Pandemic. Hindi ko alam kung kailan matatapos tong ganito. So, bali pandemic yung nag-push sa'yo medyo- pabalik. Oo, medyo patapos na ng pandemic. Hindi ko naman talaga balak nun na plano na magstay doon para magtrabaho. Ano lang, kasi may ticket ako pabalik eh. Ito na naman si Risk. Kaya lang sabi ko, alam mo naman, syempre magandang pakinggan yung mga, magkakaroon ka ng ganito, yung mga pangako na hindi ko naman sinasabi nagsinungaling yung recruiter ko, pero syempre maganda lang pakinggan sa, pero yung totoong physical tsaka mental part, iba. Meron talaga. Iba. Kung, sabi ko na lang, edi sige, try ko, kung hindi pumasa sa training, edi wala, edi uwi ako, may ticket naman ako, di ba? Ayun. Tapos yun nga, hanggang mapapadala sa bootcamp na Navy, yung branch ko. Bali parang kayo po yung sarili lang nagdala sa inyo sa military or Bali, nagtanong lang ako. Nagtanong lang. napadaan lang. Parang self-curiosity. Hindi ka napapakawalan. Mm. Gagawin nilang lahat para hindi ka. Kasi kulang sa manning talaga. Medyo short sila hindi nila namimit yung quota nila sa mga mag-join. Yung number nung Oo. Kaya Nung yung ano. annual requirement nila. Kaya medyo gagawin nila yung lahat para makonvince ka. Alam mo yun. so wala siyang parang pinangarap. Hindi siya talagang Oo, parang parang dream of being Siyempre, wala naman. Siyempre, parang bilang tayo, napapanood natin nung pag-civilian, parang, wow, ang galing, mga sundalo, parang may mga secret missions. Di ba? Parang ganun. Totoo, di ba? Pero, yung mga normal na araw-araw na trabaho, yun, mga ilang araw lang yun kung meron man ganun. Iba siya. Mahigpit, tsaka mag-iiba talaga yung buhay mo. Anong pinakamalaking nagbago as from being a civilian to being a military? Kasi for sure, talagang ang laki nung Totoo. parang may pader doon sa gitna eh. Totoo yan. Kasi, Yung una mong napansin from being a civilian to siguro, isang bagay na feeling ko na tumatak sa akin at tatatak hanggang paglabas ko. Yung yung parang huwag kang mag-act based sa impulse mo. I-observe mo muna kung ano yung sitwasyon. Parang i-dissect mo sa isip mo. Tapos parang ano bang dapat kong gawin? Paano ba dapat? Tapos mas na ko rin yung mas makinig ka. Makinig ka muna, intindihin mo yung sitwasyon.
each Hindi yung parang normal Hindi na, yung sige, ganun. pagsalita lang true, agad-agad Oo. na galing sa... Kasi, minsan, di ba, nagiging reckless tayo sa mga sinasabi natin. Oh, totoo. Tapos, parang huli na, may nasaktan na tayo, Ayun. di ba? Baga, pakinggan mo, kunwari, Ah, both side, intindihin mo kung ano mga nangyayari, tsaka Totoo. sige, magana. understand yung Oo. yung sitwasyon muna Oo. bago magsalita. At saka yung disiplina talaga, hindi mo mapapantayan. Yun yung bagay na ibibigay sa'yo ng military na hindi kayang tumbasan ng material na bagay, ng pera. Disiplina. Kasi, kahit papaano talaga, itatanim sa'yo yun kasi dudurugin yung pagkatao mo sa bootcamp. Yung mga napapanood natin sa mga pelikula, yung parang sinisigawan, yung mga... Oo. Totoo yun. Totoo. Pero bubuuin ka nila bilang bagong tao sa loob ng 3 buwan. Isipin mo yun, di ba? Dudurugin ka, tapos bubuhin ka na. Para ma-meet mo yung standards nila. Mm. Kaya, sobrang iba talaga. Ayun, kakaibang experience yung bootcamp. Ano yun, sir? Yung bootcamp na tinatawag yun, training talaga yun doon. Oo. As in, patayan training. Oo. Ilang months Buti po kinaya yun, niyo, sir. Sabi ko nga, edi kung hindi ako matanggap, edi uwi na ako ng Pilipinas. Normal naman yung buhay ko sa Pilipinas eh. Lahat naman kayo takot. Pagbaba nyo sa parang bus sa Great Lakes kasi sa Chicago yung bootcamp ng Navy. Pagbaba nyo, sigaw, yung mga napapanood sa YouTube, totoo yun. Yung Nakita sigaw-sigaw, na. yung mga duradra na Oo. pupunta dito, pero hindi ka Naparapan. pwede lumaban. Tapos, itetest ka talaga kung hanggang saan ka. Hanggang saan yung PC mo? Oo, pagkatapos yung isa pang kinakatakot ko, yung swimming. Swimming. Siyempre, Navy, kailangan marunong lumangoy. Oo. Kahit lumaki ako sa Pilipinas, hindi naman talaga ako gano'ng marunong. Munti ka na matanong kay sir kanina eh. Sabi ko, marunong ka ba lumangoy, sir? Magaling ka ba lumangoy, sir? No, Navy Kasi pala. Navy eh. Di ba? Tapos, sabi ng recruiter, syempre medyo binobola-bola niya ako, ganun. Sabi, hindi, okay lang, madali lang. Tuturuan ka nila, mabait sila. Pagdating mo nun, tutulak ka doon sa platform. Hindi naman siya parang pool na tatalong ka, mag-swimming ka, nang bahala ka sa buhay mo. Merong 5 klase ng swim qualifications para mapasa mo yung bootcamp talaga, Navy bootcamp. So, yung una, yung tatalong ka sa platform, kailangan 2 klase lang yung langoy na pwede. Pagpasok namin, hindi ka pwede magsalita talaga, parang Wala talaga. nakapila lang kayo, naglalakad. Oo. Pagtingin ko dun sa, ang tawag nila, indoor ocean yun eh. Pagtingin ko, parang, sabi ko, dito na ako mamamatay, sabi ko. Kasi, napakalaki, napakahaba, yung parang pang-Olympics, doblehin mo, parang ganun. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Eh di, nakikita mo lang, di ba? Tapos makikita mo yung mga ibang divisions yung tawag doon eh. Yung mga nasa platform sila, tapos nakaganon, tapos tutulak bigla ng instructor. Nakatali po ba? Hindi. Hindi naman. Tapos biglang, yung una hindi. Tapos mahuhulog ka. Mahuhulog ka. Tapos sabi ko, bakit ang tagal bago sila umahon? Sabi ko, ibig sabihin malalim, sabi ko. Pagkatapos pag ahon mong ganon, kailangan malangoy mo yung path na Layo. distance. Nakalimutan ko na eh, pero pwede naman i-google. Basta ganoon. Tapos yung unang part pa lang yun, marami pa. May iba-iba pa. Kaya meron pa yung kailangan mong gumawa ng parang clothing device base sa uniform mo, sa coveralls. Para hindi ka kaagad mamatay just in case. Yung parang gagawin yung salbabida, di ba? Oo. Ganun. Kailangan magawa mo yun sa uniform mo. Oo. Yun. Pero may mga naman, hindi ka naman papabayaan. May mga rescue diver naman. Kaya lang, sabi ko dito na ako mamamatay. May muntikan ba, sir, na Napasa ko. Alam mo, napasa ko. Kaya di ako makapaniwala talaga. Kasi normal na langoy lang yung alam ko. Yung freestyle na parang langoy kanto, di ba? Sabi ko, hindi naman talaga ako lumalangoy. Pero nagdadasal talaga ako kahit paano. Parang milagro na langoy lang ako na langoy. Tapos parang binabantayan ka kasi yung kapag may nakita sila na unang sign na parang nalulunod ka na, pag hinawakan ka o binigyan ka ng parang stick para hawakan, failure na yun. Bagsak na. Pwede ka pa naman umulit pero hindi yung araw na yun. Depende kung mapagbibigyan ka pa. Ganun. Kaya sala din pala talaga itong Oo. Navy, no? Hindi pala sila kumukuha basta-basta na, sige, ikaw, member ka na gano'n. Oo. Napasa mo siya, sir, kasi madali lang? Or napasa mo kasi talagang lumabang ka? Lumaban ako. Lumaban Kasi ka talaga. feeling ko talaga mamatay na ako. Pag tulak sa'yo, sobrang lalim niya, hindi mo tatamaan yung ilalim. Ay, kagi. Hindi mo tatamaan yung ilalim ng pool. Yung sahig, Oo, hindi ka aabot hindi doon. ka aabot. Talagang maghihintay ka na, umangat ka. Pag angat mo, wala ka ng hininga. Kasi sobrang layo. Oo. Grabe. Gano'ng kataas yung talon, sir?
13 feet yata yung platform. Grabe lahat. Pero baka na Oo. Pag ano mo, Paano yun? pag bagsak mo, talagang Bagsak. pag angat mo, diretso langoy ka kaagad. Tapos medyo disoriented ka pa sa dito. Mm. Syempre may ibang divisions din na ginagawa yung ibang part ng swim eh. Ganon, meron ding backstroke, yung Boogie. pagsakay sa life raft, may ganon din. Kaya yun. Meron pa yung treading water. Alam mo yung mga eksena sa pelikula, yung parang yung bida, di ba parang nahulog sa dagat o sa lake, tapos lumulutang siya, eto lang yung nakalitaw. Oo nga. Napakagandang tingnan sa pelikula, Oo. pero ang totoo, hirap Mahirap gawin nun sa yun. totoong buhay, di ba? Treading water, 5 minutes yun. May Yung countdown. parang, alam mo yung, hanggang dito lang yung tubig. Tapos, basta, parang Lumulutang maangas ka, di ba? siya, Yung, lumulutang siya. Grabe. Sa totoong buhay, napakahirap nun. Hindi ko alam kung paano gawin yun. Tapos, feeling, dasal lang talaga. Oo, sir. Tapos, parang milagro na yung 5 minutes natapos. Natapos. Sinabihan ako na, okay na, tinapik ako, tapos tinulak na ako doon sa gilid. Sabi, okay na daw. Sabi ko, parang milagro, ganun. Yung ba yung parang pinakamahaba mong 5 5 minutes sa buong buhay. Totoo. Totoo yun. Grabe. Grabe. Ngayon sir, pag tinapon ka sa dagat, confident ka na hindi ka malulunod. Hindi, kaya ayoko nang pumirma. Sabi ko kay sir kanina, sir, mahilig ka ba maligo? Kasi maligo na. Ayoko na nga tumingin sa dagat eh. Kasi yung normal na rotation sa duty stations, ang normal talaga barko, tapos shore. Para bibigyan ka ng konti pahinga, tapos barko na naman. Sa akin medyo sinuwerte ng konti, medyo baligtad yung nangyari. So shore ako na una, pagkatapos Barko. pag pipirma ako, barko, automatic. Which is ngayon, ito yun. Hindi, ngayon shore ako. Short to Diba? ngayon. Kaya hindi na ako pumirma, ayoko na mabarko. Kaya Ah. matatapos yung kontrata ko na hindi ako mababarko. So, baka nga may possibility na pag pumirma ka, baka barko ka. Automatic talaga. Aray ko! Barko talaga. Oo. Pag sinabi mong barko, ibig sabihin nasa dagat Nasa kayo. dagat ka. Hindi naman, halimbawa, yung Hindi parang orders seaman mo, talaga. 2 years, di ba? Mm. Hindi naman buong 2 years mo, nasa gitna kayo ng dagat, gano'n. Ah, Pero depende yun sa schedule ng barko. schedule, depende sa operations. For most of the time, nandun kayo sa bumabiyahe. Support. Oo, Support lang. Support lang. Depende kung may sira yung barko, gano'n. Pero doon pa rin kayo tumitira, doon kayo natutulog sa barko. Medyo mahirap. Mahirap. Kaya mas saludo ako sa mga na station sa barko kasi mas mahirap talaga yung kalagayan nila. Another 2 years din yun dun sa barko naman. Depende. Depende. Either 2 years o 3 years. Tapos depende din sa klase ng barko. May mga barko na konti lang kayo, may mga barko na 5,000, ganun. Mga aircraft carrier, ganun. Nung nalaman nyo sir na, kasi hindi nyo naman alam na papupunta kayo ng Japan sir. Oh, Sa'yo parang basta. raffle. Oh, parang Raffle, raffle diba? siya. Oh. Nung nalaman nyo sa Japan, malalaman nyo ba agad or hindi naman agad? O Mga- pagdating nyo na? Mga 2 buwan bago ka umalis. Kasi pagkatapos ng bootcamp, edi napasa mo na yung bootcamp, di ba? Opo. May tinatawag kasi na rate. Yung rate, yun yung magiging specific na trabaho mo sa military. Kasi pare-pares kaming military pero merong nagluluto. Paano kami kakain kung wala nagluluto, 'di ba? Merong nagme-maintain ng mga equipment, Oo. 'di ba? Mga ganun. So iba-iba talaga ng trabaho. Merong parang sa mga sa kalawang, mga ganyan, Oh, di ba? sa logistics Kanya-kanya ganun. na. Oo. Supplies, 'di ba? Mm. Kaya lahat ng trabaho. So pag-aaralan mo 'yun ng ilang buwan, depende kung gaano kahirap yung trabaho mo. Doon yung schooling mo para maging bihasa ka doon sa specific na magiging trabaho mo. Pag patapos ka na doon, malalaman mo na yung duty station mo kung barko o Or Shore. sabi sa amin, wag na kayo mag-expect na shore kasi barko kayo lahat kasi una kayo yung first time nyo. Tapos yung sa akin, pangalan kasi yung command ko kasi, pangalan din siya ng isang barko. Kaya sabi, pinakita ko doon sa sa instructor ko. Sabi niya, barko yan. Sabi niya, pero Japan import. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, At least Japan. Oo, tuntua ako. Sabi ko, makapamasyal ako kasi nung bata ako, yung parang nakikita mo yung mga anime, di ba? Talagang pinangarap nyo Oo, yung sabi Japan, ko, Japan. Sabi ko, napakagaling yung mga, napapanood ko lang itong bansa na to, ganun. Pagkatapos, pagdating ko, sure nga, hindi siya barko. Nung nakausap ko na yung sponsor kasi yung tawag ng parang dadatnan mo dito na mag-aasikaso sa'yo, tutulong sa'yo. Sabi niya, hindi tayo barko. Sure, kapangalan lang natin yung isang barko. Oo, kaya sobrang bonus Sobrang na. talagang
sobrang tuwa, sir. Oo. Tuwa kayo. Sabi ko, tapos ngayon, yun nga, sinuwerte pa kasi sa labas ako ng base nakatira, hindi sa sa loob ng loob. base. Hindi sa Kasi, loob. syempre, mas mahigpit sa loob. Kasi alam ko sa loob, ano eh, family. Ah, Depende rin Kadalasan- sa, depende rin Meron sa din bang single sa situation. loob, sir? I Oo, madami din. mag-isa lang. Madami. Marami pala. so talagang Pero kapag, depende siya. ang ginagawa nila kapag ganun, may mga roommates ka. O kaya random talaga. Hindi mo alam kung sino. Magdasal ka na lang na maayos yung mga, tsaka matino yung mga ano. Alam mo yun? Kasi, Pero mas prefer nyo sa labas, sir, no? Na Oo, syempre. mag-isa kayo. mag-isa lang. Mag-isa ka lang. Ah. Di ba? Sa ranking po ba yun, sir? May pag Oo. kumakalabas ka o sa loob? Oo, base sa ranking Sa din. rank mo. Yun. Angas, no? Kaya, sobrang... sige boy. Yung sa... Kasi, hindi nyo naman totally talagang parang gustong pinangarap yung maging into military. Sa training pa lang, sa bootcamp pa lang na part, parang okay, parang pwede nyo nang, sige, bagsak na lang. Diba? Parang pwede, may choice ka naman siguro. Bakit parang pinili Diba? nyo mas lumaban? Pwede naman na parang, Ay, oy, bagsak bagsak ko na lang. Kasi Oo, wala uwi na naman ako. nakakalam na nag-join ako eh, di ba? Oo. Pero, kahit ganun yung trato sa'yo, tinuturuan ka nila para ma-overcome mo yung mga ganyang bagay. Hindi ka nila haya mag-quit. Gagawin nila lahat para hindi ka mag-quit. Kasi gusto ko nila maging matibay. Mm. Tsaka yung PBB experience ko, sabi ko, Nadala mo. parang PBB lang pala to Oo, eh. yung isolation mo dun sa ano. Excuse me. Ang ganda. Kaya parang hindi ako gano'n nahirapan na nag-transition kasi parang kung ano yung sasabihin nila, susundin mo lang. May task din eh. Ganun din, Ah. 'di ba? Basta huwag kang gumawa ng kalokohan, okay ka lang. Galing, no? Nadala niya yung experience niya na Oo. yun. Totoo kaya siguro More physical lang siguro. siguro. Nung nag-military na, sir, na. Oo. More on physical. Oo, sobra. training, mental. Oo. Totoo. Basta dagdagan lang. Pero ang Na-train lang mas siya. maganda doon kung ako kung Mm. sa experience ni sir, parang ang sa akin ang nadali ko talaga doon malaking benepisyo sa sarili ko is yung sabi mong disiplina. Mm. Yun Totoo. yung siguro ang Oo. pinakamaganda mong matututunan doon eh. Kasi base din sa mga nakikita ko, napapanood ko, talagang ang lagi lang sinasabi is yung disiplina sa militar is talagang yun ang hindi mo yun ang bagay na Hindi mo basta-basta makukuha. makukuha mo sa loob na hindi mo makukuha sa as a civilian. Ano yun sir, yung PC nyo is talagang mahaba na yung pasensya nyo. Oo, siguro ano pa rin, depende sa Depende tao pa rin. Depende rin. Oo, pero ako kasi yung personality ko talaga, medyo mahaba yung pasensya ko. Parang Chill. sobrang dapat matindi muna yung gawin mo sa akin bago ako magalit. Ah, Pero oo. yun nga lang, pag medyo Nagalit. dumating ako sa puntong gano'n, Ah. medyo mahirap sa akin na ano. Alam mo yun? Pigilan. Oo, parang Oo, ganun. maraming ganun tao. Kaya- Oo. Kahit sino naman, di ba? Oo, meron naman talaga tayo parang Ito Oo. sir, sa pagdating nyo ng Japan, ano yung mga expectation nyo? Na, Japan na to, ano yung mga... Mga anime yung mga, sabi ko, nung bata ako, napapanood ko yung Mask Rider Black. Sabi ko, dito siya nagmumotor, yung mga gano'n, yung mga Ah. tren, nakita mo, di ba? Sabi ko, napakaganda. Tapos, sobrang reliable ng tren nila. Oo. Tokyo, malapit lang, di ba? Yokohama. isang train lang, sir, na. Oo, kaya sabi ko, parang panaginip, di ba? Panaginip, sir. Oo, ngayon, yun nga, ito, patapos na yung, Kontrata. journey ko sa military, Journey mo. babalik na ako ng Pilipinas, kaya, Hindi ano sa na lang? US, sir. hindi sa US, oo. Yung normal, di ba, babalik ng US, Mm. di ba? Kasi, Bakit, sir? wala eh, hindi ko alam, Pagod ka hindi ko mapaliwanag, pero gusto ko talaga sa Pilipinas. Sa Pilipinas talaga. Tsaka ito, this time, hindi na talaga ako alis. Kahit Hindi ka ano. na. Hindi Ito na. na. Totoo na to. Kaya sana magka-part Hindi 2 ka pa sure. tayo pag Siyempre. Malam mo, may isang experience na naman gusto Oo. ma-experience, sir. Oo. Kasi PBB, militar, Militar. tapos ano ba? Sobrang ganda ng journey na yun. Tapos, hindi lahat nagagawa yun eh. Oo. Hindi lahat ng ex-PBB kayang mag-Navy. Parang ganun yung ano ko eh. Tapos ito, sir, di ba matagal ka din nagtrabaho sa Amerika, sir? Oo. At Tapos nursing, di ba, sir? Oo. Nursing. matagal ka din nakatira sa Amerika. At least man na naka 3 years ka nang nakatira sa Japan. Ano yung mapagkukumpara mo sa Amerika sa Japan? Anong pinagkaiba nila? Siguro kung ikukumpara ko, yung mga tao, sobrang napakababait. Saan, Parang sir? hindi totoo, di ba? Ang alin mabait, sir? Yung mga tao dito sa Dito Japan, sa Japan. Mm. napakabait,
parang mga anghel, no? 'Di ba? Nakikita nyo rin ba 'yon? Kasi Oo naman, sir. meron. Yes. iba talaga, sobrang bait, As a Navy, sir, yun yung nakikita nyo, di ba? Oo. Mabait talaga. Tsaka hindi sila nagagalit kaagad. Mm. So far wala pa naman ako na-experience. Na-experience na. Ano, kasi nasa loob ka ng base nagtatrabaho. Pero, Oo. pero pag ikumpara mo sa Amerika, sir, anong pinagkaiba ng Amerika sa Japan? Pagdating, yung mga nakikita Siguro mo, mas parang fast-paced yung sa US. fast-paced. Yung buhay. Yung buhay. Oo, Ah. parang kailangan may schedule lahat, ganun. Ganun naman talaga din sa military kahit Oo. civilian o military. Pero parang alam mo yun, yung parang pagod lahat na hindi pwedeng masayang o kung may pagkakataon ka kailangan mag-overtime ka, yung mga Sa ganun. US. Oo. Mm. Dito parang iba, hindi ko maipaliwanag pero iba Medyo yung train Chill. system nila, 'di ba? Oo. Napaka on time talaga. Sa Amerika, on time din ba, sir? Paminsan late. On time naman din. On time naman. Isa pa, yung napansin ko dahil sabi mo i-compare ko, yung pagtitip, 'di ba? tipping 'Di ba? culture. Oo. 'Di ba sa US parang Talagang kung meron gusto yun. mo yung service nung pinrovide sa iyo, Mm. bibigyan mo ng tip, 'di ba? Mm. Which is okay naman. Mm. Pero dito sa Japan, parang tumatanggi sila kasi parang yung honor nila na parang ginagawa namin na maayos yung trabaho namin, hindi namin kailangan ng reward na ganyan. Oh, 'Di ba? Oo, Incentive, nga, 'di ba? Wala kasi dito eh. Oo, kaya wala. Pagdating naman sa safe, sir. Yun pa. Ano yung may kumpara mo sa Amerika at sa Japan yung pagiging safe? yun pa pala, yun Is it safe, malaking bagay yun. Sobrang safe dito kumpara sa US, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi na Oh, delikado yes, doon sir, o yes, sa sir. Pilipinas. Oo. Pero Based lang sa experience. Oo, di ba? Ito ay opinion lamang. oo, mga minsan sa trend, mga iPhone, mga cellphone maiiwan, walang kumukuha, 'di ba? Ibabalik sa police stations. Dito sa Japan. Oo, 'di ba? Oo. Syempre sa US Wala hindi mo na makikita 'yon, 'di ba? Yun. Ano pa ba? Yun, ang mga Guns wallet, mga, na, 'di ba? Mga ganun. Kaya Sa US, sir, kadalasan mga tao doon hawak talaga mga baril ganun. Or sa ano lang 'yun, image lang 'yun. Marami Ano- ba talaga baril? Or parang depende sa state. sa states? Oo. Sa Ah, states nyo po nun or ano ba? sa California ako dati. Talagang visible ba talaga yung Hindi naman pero nakakatakot din kasi parang baka wala sumud yung tao tapos makagit-gitan mo lang sa sa kalye? kalye, 'di ba? Alam mo 'yun. Kaya putok agad. isa pa 'yon na parang naisip ko na dapat kalmado lang lagi kasi siguro may pinagdadaanan yung iba kaya mainit yung ulo, 'di ba? Intindihin mo na lang kung hanggat kaya. Kung maliit na bagay lang, ikaw na yung magpasensya. Pero sa Japan, sir, Dito, napakaganda talaga, napaka-safe talaga kasi walang baril. kahit sa amin dito, 'di ba yung mga pulis dito, walang barel. Oo. Kaya- Limited lang. Meron limited. Oh, limited. Sobrang konti lang talaga. Oo. Hindi pa nagagamit. Oo. Kaya tsaka yung crime rate, 'di ba, napaka baba. Hindi siya ganun gana. Kaya So, ako nga din parang maraming nagrereklamo sa Japan ngayon, pero ito, tulad ng mga sinasabi ni Sir na hindi lahat ng nirereklamo niya sa Japan or pag nagreklamo kayo na mahirap yung Japan is yung image niya sa Japan is pangit na. Merong mga gantong imahe sa Japan na maganda pa rin yung Japan at worth it pa rin yung Japan na tirhan kasi dapat ma-appreciate nyo pa rin yung mga ganong bagay katulad ng mga sinasabi nila na safety, mga ganong bagay kailangan i-appreciate, hindi lang yung puro mataas na yung bilihin, ganon. Oo. Diba? totoo. At saka siguro naman kahit saan naman, 'di ba? Nasa sayo naman yung kung paano mo titignan kahit nasang bansa ka, 'di ba? Oo. Kaya siguro kung kaya mong tignan sa positive yung ng sitwasyon, Oo. mas makakabuti pa yun sa'yo, 'di ba? Sa bagay, tama din naman yung Appreciate everything Oo. na kung ano meron sa'yo. Sa buong buhay mo, sir, sa lahat ng mga experiences mo, ano yung mababaon mo, no? Ano yung mga lesson na nabaon mo na madadala mo hanggang sa pagtanda mo? Pag-ipagsama-sama Pag-ipagsama mo lahat, PBB, Oo. Navy, OFW life sa Amerika, ano yung mga natutunan mo sa buhay? Siguro isang malaking bagay para sa akin, lalo na yung malaking part na to galing sa military, yung huwag basta-basta susuko kasi lalo na pag naumpisahan mo, pag sinabi mong gagawin mo, gawin mo. Kapag ginawa mo, huwag yung parang sige na nga, gagawin ko ng konti,
Hindi, ibigay mo lahat kasi hindi mo alam kung ano yung pwede mong marating eh. Feeling ko yung limit ng tao nasa iyo, 'di ba? Yung parang hindi ko na maabot 'yun eh. Kasi normal lang ako, sino ba naman ako, ganun. Pero tingnan mo, parang itong yung platform ko sa TikTok. Oo. Kasi 'di ba, recently lang doon tayo nagkausap. Nagkausap. Ano lang, parang out of nowhere lang yun eh. Dahil medyo maluwag na yung schedule ko, patapos na yung military contract ko, babalik na ako ng Pilipinas. Parang, sige na nga, sabi ng mga kilala ko na iba, try mo lang, gumawa ka, ganun. Sabi ko, sige na nga, edi tinry ko. Tapos sabi ko, siguro pag nagkaroon ako ng mga 300 followers sa TikTok, sobrang saya ko na sa isang buwan, sabi ko, okay na ako. Tapos nagtuloy-tuloy, biglang 700, 1,000, tapos ngayon, sobrang nakaka-overwhelm talaga. Sabi ko, may pag-asa. Alam mo yun, yung parang feeling mo, bibigyan ka ng pag-asa na pantay-pantay naman talaga yung platform. Nasa iyo kung ano yung upload mo, di ba? Nasa sayo yung limit. Kaya sabi ko, total nandito na ako, seryosohin ko na to, di ba? Kaya, ayun, kaya sabi ko, araw-araw dapat meron akong content kahit isa lang. Pero hindi naman yung parang para may content lang, ganun. Kailangan pag-isipan pa rin siya. Tapos ayun pa, yun napansin niyo ako habang naka-live, kaya sobrang para sa akin, sabi ko napapanood ko lang sila dati. Ngayon yung ini-interview niyo ganun. Tapos ngayon napansin niyo ako, kaya tapos ito nandito na ako ngayon, binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapag-share. Baliktad, napansin tayo. Parang baliktad eh. Parang kami hindi. napansin mo. Kaya sabi ko, sige, edi bibigay ko lahat talaga. Minsan may mga araw na bukas na lang ako mag-upload. Alam mo yun, yung parang, yung ganun. diba? Pero kasi feeling ko, kapag nag-umpisa sa mga ganun na habits, sa mga maliliit na ganun, huwag tutuloy-tuloy yan hanggang maging permanent behavior na parang, diba? Ito sir, yung nakikita ko sa TikTok sir, na ito na nga, medyo may sabihin natin na may kaidaran na, pero nakikita pa rin namin or yung mga nanonood sa TikTok na in shape ka pa rin. Paano mo siya nami-maintain na nasa shape ka pa? Tingnan mo, 20s pa kami. Hindi, bad na kami. Siyempre, unang-una, kailangan yun sa military standards namin kasi meron kaming PFA twice a year. Dati once a year lang, ngayon twice a year na yung physical fitness assessment. So required talaga siya. Oo. Pwede ka naman makalusod doon eh. Kasi lalo na pag medyo habang tumatanda ka, yung mga bilang ng push-ups medyo kumukonte, yung run time mo kung tatakbo ka, mas mahaba ng konti para may consideration based sa age mo. Sa age, Pero ano ko lang ginawa ko na parang alagaan mo yung sarili mo kasi yun yung anin mo naman yung yung material na bagay o kung kasi hindi mo mabibili yung health ng tao, 'di ba? Health is wealth. Oo, kaya tinatry ko talaga na kahit paano mag-regular yung exercise ko, ganun. Oo. Ang galing. Hindi naman ako nangangarap na lumaban sa parang bodybuilding o yung diba? bodybuilder. Ganun. Pero alam mo yung benefit na makikita mo talaga yung parang hindi ka kagad hinihingal, yung mga ganun. Guilty ako dun. Hingal na. Hingal na. Try ko mang konti, pero sana araw-araw. Sana maging tuloy-tuloy. Minsan. Ito sir, na-mention mo kanina dasal. Do you believe in God? Oo naman, siyempre. Gaano ito kalaki naging parte nung journey mo throughout pagiging nursing, pagiging PBB, pagiging militar. Paano naging malaking bagay ba to sa iyo nung journey mo? Anong ganot kano to? Malaki kasi mahirap ipaliwanag. May mga bagay tayo na alam mo yun na pinapag sa Diyos, 'di ba? Lalo na pag galing talaga sa puso natin yung gusto nating hilingin. Minsan may mga bagay na hindi ibibigay agad sa iyo, hindi naman ibig sabihin na hindi para sa iyo. Minsan kailangan mo maghintay, 'di ba? Shit. Ang galing. Sorry pero galing ng word na 'yun. Kaya siguro may dahilan ng lahat. Yun yung pinapaniwalaan ko. Kaya siguro kung ano man yung dahilan ng Panginoon kaya nandito ako, hindi ko naman pwedeng alamin, hindi naman natin pwedeng i-question yun, di ba? So, tinatry ko talaga na i-enjoy yung buhay ko, maging, dati, nung bata ako, nagdadasal ako para humingi, para, God, sana ganito, Lord, sana bigyan mo ako ng ganito. Pero nung
medyo habang nagkakaedad, ganun, parang nagbago yung pananaw ko. Parang, imbis na magdasal ka para humingi, magdasal ka para magpasalamat. Kasi alam naman ni God kung anong kailangan mo eh. Ganda. Kung ano yung para sa'yo, di ba? Alam niya naman yung plano niya, alam niya naman yung plano niya sa'yo eh. Oo. Kumbaga, yung faith mo na lang, stay mo na lang sa akin, ako na bahala sa'yo. Parang yun Tsaka para sa akin lang hindi naman parang kailangan, kada linggo kailangan ko magsimba. Yung kaya mo naman magdasal kahit nasan ka, kahit anong ginagawa mo, mag-reflect ka ng konti sa sarili mo. Alam mo yun? Basta ginagawa mo yung part mo, nagte-take action ka sa mga bagay na kailangan at dapat. Feeling ko, okay. siya nang bahala sa iba. Mm. Alam mo yun? May mga, of course, sa lahat ng journey nyo, sir, meron kayong mga downside. Madami. Paano siya na-overcome? Madami, marami talagang pagsubok sa buhay. Lahat naman tayo may pinagdadaanan, di ba? Pero, yun nga, sabi ko nga, yung parang na-develop sa akin yung hindi kagad susuko, maging resilience, yung magkaroon ka ng resilience talaga na parang, hindi, kasi ganito yan eh. Para sa akin, yung pinakamadaling gawin sa buhay ng tao, mag-quit, di ba? Kasi pag nag-quit ka, tapos na, edi ayoko na. Pero pag hindi ka nag-quit, pwedeng marating mo yung gusto mo, pwedeng hindi. Pero hindi natatanggal yung possibility na marating mo. Kaya bakit mo pagdadamutan yung sarili mo dun sa opportunity na yun? Kasi para sa akin, ang pinakamasakit na pain na pwedeng ma-experience ng isang tao kapag matanda ka na, nakahiga ka na dun sa yung medyo naghihingalo ka na, yung pagsisisi, yung sakit ng pagsisisi na bakit hindi ko to ginawa dati. Na hindi mo ginawa. 'Di ba? Pero kung binigay mo lahat sa lahat ng bagay, masasabi mo na na-accomplish ko yung dapat kong gawin o hindi. Kahit hindi na naibigay sa akin, at least lumaban ako. Alam mo 'yun. Kaya yun lang, lang. Throughout the struggle, have you ever doubted God, your faith, yung faith niyo po? Have you ever parang sumuko, question is Bakit? Ganto? Bakit? Ganyan. Siyempre, minsan Meron din. lalo na pag medyo mabigat yung pinagdadaan, talaga parang Lord, bakit naman ganito, bakit ganun. Pero ayun nga, lately nga na realize ko na parang kapag may mga times na ganun, ang sinasabi ko sa sarili ko, yung parang alam mo, may mga maraming tao sa iba't ibang parte ng mundo na gagawin ang lahat mapunta lang sa lugar ko ngayon. Kaya hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng mag-doubt. Kailangan ko lumaban. Ganun. Kaya tinatry ko talaga na mas magpasalamat sa lahat. Kaya Grabe, sobrang solid. Tsaka sobrang, ako nakikita ko na sobrang blessed na isa ka sa napili na ma-experience lahat. Ang lahat ng mga pinangarap ng tao na-experience mo. Kasi lahat, Grabe. PBB, lahat gusto mag-Amerika, lahat gusto mag-Navy, lahat gusto mag-Japan. Pero na-experience mo nakakatawa nga kasi hindi naman talaga nakaplano yung mga yan. Parang karamihan sa mga yan, parang out of nowhere lang. Pero biglaan. ginagawa ko pa rin yung best ko talaga. Nilaban nyo pa rin. Kasi parang bigla lang siya na-recruit or parang na-curious ka lang. Oo. Pero nilaban niya. Nalaban niya. Doon pa lang, boy, ako hindi ko kaya Kahit ako kunwari ito may audition sa PBB, ganyan. Tapos yung biyahe nasa Okinawa, mag-aeroplano ako. Parang ganon. Hindi ako susugal. Di rin ako susugal. Tapos pagdating mo pa doon, ang haba ng pila, Mag-isa ka lang. Nakikita mo nagbe-breakdance yung mga tao, may mga nagbe-breakdance violin, may mga gitara. Hindi pa uso Facebook nun eh. wala pa po. Buti ngayon. Social media, wala pa no. YouTube. YouTube, YouTube diba? lang, Buti oo. ngayon kasi kunwari daming tao mag-YouTube. Di ba? Ka lang, ganyan, di ba? Kaya, doon Kahit pa paano magkakaroon ka na ng clue, di ba? Oo, di ba? Oo. Nung wala pa. Wala pa masyado, bahala ka sa buhay mo. Tapos, Sabi. dala mo lang, sarili mo lang. Bayag lang yung dala Bayag mo lang na yung dala, grabe. lumaban. Oo, Sobrang- kaya Grabe. Sobrang galing. Ngayon sir, meron ka ba? Ikaw muna. Ngayon sir, ngayon, sobrang layo na narating mo. Meron ka pa bang parang init sa katawan na parang eto yung next ko. Ito yung next goal ko. Ano bang goal ng isang Hermes Bautista? Ano ba yung umiinit pa ba Natitirang yung katawan goal. mo? Or parang ano ka na? Paano ka na? Parang Pa-settle. pa-settle ka na. Parang gusto ko nang mag-chill na lang. meron ako napanood na parang motivational video na tumatak sa akin. Sabi niya, medyo pangit siya pakinggan, pero kung i-dissect mo talaga siya,
kung gagawin mo siya mindset, magandang parang intindihin. Oo, I mean. Sabi, kailangan hindi ka maging kontento. Hindi ka naman parang nagiging greedy. Pero kasi kapag naging kontento ka, parang Stop ka na doon. oo, yung Oo. comfort zone mo parang hindi mo na maibibigay yung best mo lagi. Kaya dapat yung parang kailangan mag-strive ka lagi kahit ano pa yan, kahit anong dumating sa'yo. Ako, isa't kalahating buwan na lang, uwi na ako ng Pilipinas. Hindi ko naman alam talaga kung ano yung naghihintay sa akin doon, di Sa ba? Pilipinas. Oo, may babalikan ba ako? Wala. Mm. Pwede naman ako magstay, pumirma ng 4 na taon, 6 na taon na ako kontrata, steady paycheck. Okay yung trabaho ko, barko, okay lang, mas mataas yung sahod. Oo. Mas tipid. 'Di ba? Oo. Libre bahay, Oo. libre pagkain, Yun. makakapamasyal ka sa iba't ibang bansa. Oo. Pero ewan ko merong parte sa puso ko na Puso mo. gusto ko umuwi ng Pilipinas, hindi ko Ah. alam bakit. Kaya tignan natin kung saan tayo dadalhin Oo. na to. Anong So, mangyayari? Wala masyadong malayo ang Go. tingin. Ano lang, parang you go with the flow. Uwi, tapos we'll see Tingnan natin. what happen, parang gano'n. Oo. May mga plano naman pero kadalasan hindi ko Inaano? wala pa talagang concrete kasi. Oo, Ayokong sabihin tapos Ma-jinx lang. hindi nagkatotoo. Parang ganun. Totoo. Kaya yung isa pang ano ko na parang gusto ko yung resulta yung magsalita para sa akin. Oo. 'Di ba? Oo. Mas Just maganda 'yun, 'di ba? Diba? Kasi resulta will speak for it, parang gano'n. Tama. Resulta, Diba? resulta na yung mag-explain para sa lahat. Oo, kasi hindi mo naman kailangan magpaliwanag kasi wala naman pakialam yung mga tao sa iyo. Siguro makikinig sila pero 'di ba? Tsaka Kapag yung mga tao may pakialam lang kung may nangyayari na eh. Tama. Doon na sila. Tama. Kumbaga, yung mga times na tinatrabaho mo pa lang yan, may iba tumatawa, may iba may Sa nagda-doubt. una. Pero kung nakikita nila yung resulta na nagkakaresulta na nangyayari na yung mga plano mo, dun lang sila nabibilib eh. Totoo 'yan. Hindi sila nabibilib sa struggles mo eh. Ang nakikita nila yung resulta, hindi Resulta yung lang struggle pala. mo tsaka journey mo papunta doon. Kumbaga, mas maganda sana kung nakikita nila na yung struggle mo, dun na sila pumapalakpak. Eh, mas maganda yun. Eh, pumapalakpak sa sila Sa resulta nandun na eh. Tama. Kaya isa pa 'yun. Malalaman mo talaga yung mga Totoo. tunay na tao na nandyan para sa iyo Para sa'yo. dun sa mga down moments mo sa buhay, 'di ba? Sa lowest points ng buhay mo. Ito sir, may tanong ako, siguro last question ko na to Hmm. bago matapos. Ano yung success para sa'yo? Success para sa akin, siguro yung para siyang state of mind para sa akin na alam mo 'yun na una hindi ka naiinggit sa iba. Kasi para sa akin wala ka naman hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa iba. Oh, bakit si ganito? Sobrang sikat niya na content creator. Ako, nagsisimula pa lang tas ngayon lang, 'di ba? Okay, bakit mayaman si ganito ako hindi? Tignan mo siya bilang meron siyang alam na hindi ko alam. Kaya anong gagawin ko para maabot 'yon? Huwag yung mainggit ka, mag-improve ka. Ganun. Para sa akin, yung continuous improvement, yun yung definition ng success. Damn! Grabe sir. Sobrang Ang galing. sobrang galing. Ngayon sir, siguro ito na rin yung medyo patapos na rin tayo. Ngayon after netong podcast, after makauwi ka na, pupursue mo po ba yung back into showbiz ba or online? Mainstream or Oo, online. streamer, content creator, or gusto niyo yung ano yung ano ngayon? Parang, or gusto niyo ba magnegosyo na lang sa Pilipinas, magtinda, ganun? Total, naumpisan ko na tong TikTok nga, 'di ba? Aksidente lang nakita. Tapos doon pa tayo sobrang. nag-meet. Oo. Tignan natin kung hanggang saan. Pero ibibigay ko lahat dito. Kaya wala naman akong talent pero kahit mga kalokohan lang na hindi naman nakakasakit ng kapwa, For bakit sure, hindi, 'di ba? For sure, naku sir, sa dami na ng pagdaanan mo, ito yung next yata eh. Yung sa content. Ako din. content Sana, world yata sana. eh. Ako din, feel ko. Kasi Totoo? lahat nagawa niya na eh. Parang, tapos based sa sir, sa napag-usapan natin talagang hindi ka sumusuko. Talagang lumalaban ka. For sure, ito talagang Mahirap talunin ng taong hindi sumusuko, 'di ba? Totoo, sir. totoo sir, totoo. Grabe. Ako din. Ako, full of wisdom yung Grabe. utak ngayon. Dami ko natutunan talaga. Kaya gustong-gusto ko tong gantong ginagawa namin, sir, na Pod Talks na ginagawa namin tong platform na to kasi hindi lahat ng tao nakakapag
nakakausap ng mga gantong tao. Mm-mm. Hindi lahat ng tao na-experience ng mga gantong taong nakakausap. Dahil kahit kami sa personal ngayon na naririnig namin yung mga kwento mo, yung mga Galing sagot sa mo, bibig niya mismo. galing sa bibig mo, parang sobrang grabe, busog yung kaalaman. Oo. Meron pa akong gustong idagdag. Yes, sir. Siyempre lahat naman tayo hindi araw-araw motivated o disiplinado na Yes. oo. binibigay lahat talaga, 'di ba? Kapag dumarating yung mga araw na ganun sa akin na parang, pagod ako, puyat ako, ganun, daming ginawa, pagod sa trabaho, daming problema. Kapag dumarating yung mga times na yun na parang gusto ko lang mahiga, ganun, wala namang masama sa magpahinga, di ba? Mm. Lahat naman tayo, parang kailangan natin mag-recharge para maano. Ang iniisip ko pag mga times na ganun, parang medyo tamad ako, medyo maraming tao yung ipagpapalit yung kung anong meron sila, mapunta lang sa pwesto mo ngayon. Kaya bumangon ka dyan, tumayo ka, at gawin ang dapat mong gawin. Kaya, Grabe. Agree. Sobra. Katulad nung sinabi nung sa audition or yung sa ABS na di mo kaya ngayon, sige, bigay namin sa iba. Totoo. Yung sinabi niya kanina na Oo. grabe. Di mo kaya umuwi Pinas ngayon? Okay, bigay namin sa Di ba? next. Kaya talagang Tsaka- nandun ang grab na. Ito yung isa din to sa mga example na pag may opportunity, grab mo na. Grab talaga. Mm. Pag dumaan yung opportunity sa'yo, wag mo nang palampasin Oo. pa. Katulad nga na sinabi kanina, ayaw mong umuwi, yung iba na lang, i-grab ko na Oo. agad yan. Mm. Ganun kagad yung, Kasi nasa nursing ka pa noon, sir, no? Nasa ka pa, may work ka pa eh. Mm. Walang 2 weeks notice, walang advance notice na. tapos kahit pa paano, okay din naman yung sahod ko noon. Mm, Bilang oo. nurse, di ba? Tapos mas ni-risk mong umuwi Pilipinas, bagyo pa ng undoy. Habang magkausap kami, talagang nagdesisyon ako na parang kailangan mag-decide ka Oo, ngayon. Ngayon Oo. na, oo. Sabi ko, Grabe. sige. grabe, risk taker, Grabe. grabe, idol. Yes. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo talaga. Kakayahan mo. Di ba? Yun. Yun siguro. At thank you. Sobrang, Grabe. sobrang dami ko natutunan. Nagkaka-goosebumps ako sa mga usapan natin. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo kasi Salamat napansin din, niyo ako, nabigyan niyo ako ng panahon. Never ko na in-expect na magiging guest ako sa isang podcast na ganito. Oo. Sobrang nabigyan niyo ako ng panahon, ng boses, An honor din, sir. oras. Oo, Thank sobra. you talaga. Sana may part 2 to sa Pilipinas. Oo, Sure. sir. Sana pag may Pag sa- budget na. Siguro pag kinasal kaming dalawa sa Pilipinas, pwede kaming pumunta ulit sa Umuwi. inyo. Yun, mga siguro. Or pag medyo Siguro alam ko kumikita na. pag may part 2 na yun, Ah. siguro alam ko buo na si Sir Hermes doon sa baka 1M pagiging na. content creator. Baka siguro Sana, sana. Baka hindi natin pansinin, sir, kasi 16M na eh. Hindi ko to makakalimutan. Ako kami Thank din, you. sir. Sobrang Grabe. salamat, sir. Sobrang isang karangalan sa amin na may gusto kang ipasalamatan, Sir, sir. baka may or gusto kang i-shout out. Shout Or, out. Wala naman. Yung merch mo or ano ba? Family or ano ba? Kung gusto niyo lang po, follow niyo ako sa sa TikTok, Yes. Hermes Bautista. Yes. Kakaumpisa ko pa lang po, medyo wala akong talent kaya kalokohan lang yung mga content ko. Pagtiyagaan nyo na lang. Kung ayaw nyo, scroll nyo na lang. Halos araw-araw din pala nagla-live si Tinatry ko. Sir Yes. Hermes. Ah. Pwede silang umakyat doon. Tapos kagabi, di ba, tinanong mo ko yung parang natin, kung meron akong Facebook page, di ba? Sabi ko, wala, tinanggal ko na, ganun, di ba? Pero, nung matutulog na dapat ako, sabi mo, sayang kasi, di ba, magandang platform din. Tapos sabi ko, parang hindi ako mapakali. Kaya sabi ko, hindi, gagawa ko ngayon. Kahit naantok na ako, wala akong pakialam. Ginawa ko. Kahit pa paano, nagawa ko na. So, Yeah. ayun po, kung gusto nyo rin, natin dyan. Hermes Bautista Yes. sa Facebook po. Wala pa masyadong content, pero kung Yes. ano yung content ko sa TikTok, yun din yung i-upload ko sa Facebook. Anong Thank you. klaseng content in-expect natin dito, sir? Halo-halo na, hindi ko na. Anong balak? Anong parang Wala, tingnan natin kung ano. Pero, daily life? Ano ba? siguro, Travel? mga experiences, di ba? Experiences. Oo. Maganda kasi na-share nyo, sir, yung buhay niya ngayon. Kaya siguro, kasi sobrang haba ng journey nyo, hindi naman natin may kukwento lahat dito. So, for sure, maraming interesado sa buhay niyo na Sana, yung sana. yung mga experiences, so for sure. Kaya siguro sa content siguro maganda yung ma-share niyo pa. Kasi dito kulang 'to eh. Yung conversation natin kulang pa kulang tayo. pa talaga. So, ang continuation na lang guys is doon sa platform niya, sa TikTok at saka Kung may sa mga gusto kayong itanong pa na itanong, ano, oo. pwede Itanong nyo yung- po sa akin kahit ano Oo. sasagutin ko hanggat kaya ko. pwede yung ano. Mm. At ayun, maraming salamat, sir, Thank sa you, thank sa you. pagpapaunlak Yes. ng invitation namin dito sa Pod Talks Japan. At
marami pa kaming susunod na guest katulad ng mga negosyante. Meron tayong mga naka-line up na dyan na guest, mga negosyante, mga kung ano yung mga gusto nyo, i-comment nyo lang yung mga gusto nyong guest or mag-DM kayo sa page namin at sa mga lahat ng social media Yes. platforms namin. Mga dito sa platform namin is Filipino experiences, stories na unique, kahit sinong mga struggles, abangan nyo dito guys sa Podtalks Japan Oo. na aming lumipad ang aming team. Lumipad ang aming team. Lili pa rin ang aming team. Oo, Ang dadayuin namin yan. Basta Ah. kaya lang. Basta kaya i-drive, Ah. ganun. Sa ngayon dito lang muna kami sa Hindi, mga- around the area namin. In the future, makakita po kayo ng mga iba't ibang kwento, struggles, challenges na mga na-overcome dito sa Podtalks Japan. Yes, gambaro lang. More to come to us. Oo, sana laban lang. Laban Yun lang talaga. Sigurado ko hindi lang next time hindi lang Japan, buong mundo na yan. Sana. Sana. In the Manifest. Philippines, sana si Sir din yung magiging unang natin. Abangan ko yan, idol. Manifest natin yan. Oo. At Katulad ng pasalamat sinabi, Sir, walang susuko. at pasalamatan natin yung yung sa sponsor natin. Yes, of course. At pasalamatan Palabat nila sama at pasalamatan natin yung Personalized Print Shop Japan. Yes. At solid, sobrang ganda ng gawa nyo. Burda dito sa t-shirt, Yes. hat at bags at lahat ng mga gustong magpagawa. Pagawa na kayo dyan. Chat nyo lang yung yung page na yan. At maraming salamat sa lahat ng mga na tinapos yung buong episode na to. Yes. At sobrang dami kong natutunang aral dito sa episode na to. Salamat talaga, sir. At yun, boy, ikaw, boy. At Yes. suportahan niyo yung merch ko, Gaijin Hustle Gaijin Clothing. Hustle, guys. So, meron yan, Instagram, TikTok, Facebook, PM lang kayo dyan. Marami tayong lalabas na bagong design. At At sir, maraming salamat ulit. Thank you. Dito lang namin tatapusin ang aming Podtalks Sport. ito ang Pod Talks Japan. Isa pa. Dito lang sa Pod Talks Japan. Thank you. Thank you. Okay, let's go. Sir, salamat sir. Thank you. Salamat sir. Salamat. Ganda ng buwan. Okay ba?